Mateo, ang henyo. Credit to the author. M681 hanggang 70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Parehong partido ay kasalukuyang nasa gitna ng matinding labanan doon. Ngunit ang panig na may mahigit 10 tao lamang ay pagod na. Bawat isa sa kanilang mga katawan ay may malubhang pinsala. Lalo na ang binata na nangunguna. Halos wala siyang anumang sugat sa katawan. Halos nasa estado na ng kamatayan. Gayunpaman, ang kanyang mga titig ay hindi kapani-paniwalang mabangis. Tila ayaw niyang umatras kahit isang hakbang. Pinigilan ng kahangahangang momentum na ito ang kabilang panig. Sa isang iglap, wala talagang sino man ang nangahas na humakbang pasulong. Sama-sama kayong sumalakay. Patayin ninyo siya para sa akin. Gusto kong makita kung hanggang kailan kayo magtitiis. Sigaw ng nangunguna. Matagal ng pana ang binata sa dulo ng kanyang paglipad. Ngunit sa oras na ito, naglabas pa rin siya ng suntok ng may katigasan ng ulo. Boom! Isang martial artist na nasa unahan ng si Transformation Realm ang agad niyang natalo. Gayunpaman, higit sa isang tao ang lumapit sa oras na ito. Para lamang makarinig ng ilang tunog ng paghiwa. Ang katawan ng binata ay nagtamo ng ilang karagdagang hiwa. Nang makita ng kabilang panig na nagtagumpay ito, hindi mabilang na mga talim ng espada ang tumaga patungo sa binata. Ah! Huwag! Sigaw ng isang batang babae. Sa oras na ito, isang nakakatakot na aura ang bumalot sa larangan ng digmaan na ito. Nakita ko na lang ang mahinang simoy ng hangin na dumaan. Ang mga martial artist ng si Transformation Realm na may hawak na mga espada ay natigilan doon. May ilang espada na nakahiwa na sa harap mismo ng mukha ng binata. Pero sa kasalukuyan, ang kanilang mga talim ay walang paraan para makausad pa ng isa pang pulgada. Dahil sila ay naging mga patay na tao na. Dong dong dong. Pagkatapos lamang ng ilang paghinga ay isa-isang bumagsak sa lupa ang mga taong iyon, kahit na ilang sandali pa ay hindi na sila humihinga. Samantala, isang figure ang unti-unting lumitaw sa tabi ng binata, nagpapadala ng isang medicinal pill sa kanyang bibig. Ang tagal nating hindi nagkita, Terry Long. Ang figurang ito ay natural na walang iba kundi si Mateo. Samantalang ang makapangyarihang martial artist na ito ng si Transformation Realm ay ang Terry na matagal nang hindi nakikita ni Mateo. Simula nang magkaroon ng malaking pagbabago ang Southern Domain at palihim na nagpadala ang Tranquil Cloud Sect ng mga henyo sa Northern Domain, hindi na muling nakita ni Mateo sina Terry at Rosie na tiyahin at pamangkin. Hindi niya inaasahan na magkikita sila rito ngayon. Ang babaeng sumigaw kanina lang ay si Sandra Nolan. Ang iba pa ay karamihan din ay mga senior ng Tranquil Cloud Sect ni Mateo noon. Lubhang malala ang mga pinsala ni Terry sa kasalukuyan. Nawalan na siya ng malay. Nakatitig ng mahigpit tiyahin at pamangkin ni Sandra sa figure ngunit hindi naglakas loob na kilalanin ang isa't isa. Masyadong makapangyarihan ang taong ito sa harap nila. Ang mga kalaban na ginamit nila ang lahat ng kanilang lakas at hindi rin nila kayang talunin, ang taong ito sa harap ng kanilang mga mata ay talagang nilipol silang lahat sa pamamagitan lamang ng pagkumpas ng kanyang kamay. Pero ang mukha na yan, ang anyo na yan, sino kaya yan kung hindi si Mateo? Hindi nagbago si Mateo. Ilang taon pa lang siyang hindi nagkikita, at ang kawalang gulang sa mukha ni Mateo ay lubos na naglaho. Ang pumalit dito ay ang pagiging ganap. At kapangyarihan. Samantala, biglang inangat ni Mateo ang kanyang ulo at tumingin sa kanila. Ngumiti siya ng mainit at sinabing, "Ano? Hindi mo na ako nakikilala." Ang pangungusap na ito ay parang pagbagsak ng isang bitek sa yelo, agad na pagdurog sa buong ibabaw ng yelo. Biglang umiyak si Sandra. Bigla siyang sumugod sa yakap ni Mateo at humagulgol, "Ikaw talaga yan. Akala ko pa nga hindi nakita makikita ulit." Hit hit, hit hit. Hindi kalayuan, may mga luha ring umaagos sa mukha ni Rosie Nolan. Paano naiiba ang kanyang mga iniisip sa pamangkin na ito? Alam ni Mateo na ang tiyahin at pamangkin ni Nanpeng ay talagang dumanas ng matinding paghihirap nitong mga nakaraang taon at hindi rin sila nagsalita. Hinayaan niya lamang itong umiyak sa kanyang yakap. Sige, tapos na ang lahat, marahang tinapik ni Mateo si Sandra at inalo sila.
Pagkalipas ng mahabang panahon, unti-unting tumigil ang pag-iyak ni Sandra. Ngunit hindi pa rin niya mapigil ang mapasinghap. Habang sa oras na ito, unti-unti ring nagising si Terry. Mas maayos na rin ang mga pinsala sa kanyang katawan. Nang makita niya si Mateo, nagulat din siya. Kanina pa niya kinikimkim ang determinasyon sa tiyak na kamatayan. Hindi niya inaasahan na maliligtas pa pala siya sa 11 oras. At ang taong nagligtas sa kanya ay si Mateo pala. Pagkatapos ng kaunting kwentuhan, nakahanap ang grupo ng mga tao ng bakanteng lugar para maupo, at nagtanong si Mateo tungkol kay Terry at sa iba pa, tungkol sa kanilang sitwasyon nitong mga nakaraang taon. Lumalabas na pagkatapos nilang makapasok sa Northern Domain noon, hindi naging maayos ang lahat. Hindi man lang sila nakahanap ng lugar na matitirhan. Kalaunan, dahil nasaktan nila ang isang pangkat ng Northern Domain, ang elder ng si Transformation Realm na kasama nila ay sumuko rin upang protektahan ang kanilang pag-atres. Walang pagpipilian, sina Terry at ang iba pa ay tanging makahanap ng liblib na lugar na mapagtatagwan. Ngunit sa kabutihang palad, naunawaan ni Terry ang tunay na layunin. Napakabilis ng kanyang pag-angat, at mabilis siyang naging pinuno ng grupong ito ng mga tao. Ang pagdanas ng matinding pagsubok sa Northern Domain ay lalong nagpabilis sa paglago ng Terry. Ang kasalukuyang Terry, ang kanyang lakas ay umabot na sa huling yugto ng Sea Transformation. Hindi rin ito nalalayo sa pag-abot sa Soul Sea Realm. Pagkatapos, dinala ni Terry ang isang grupo ng mga kapwa-apprentice sa isang napakalayong lugar at muling itinayo ang Tranquil Cloud Sect. Pero ang lugar na kanilang kinaroroonan ay talagang malayo sa lugar, kaya mahirap makuha ang impormasyon. Hindi nila narinig ang balita na ang buong sekta ng Tranquil Cloud Sect ay lilipat na sa Hilaga. Kasunod ng malawakang pagsalakay ng Fierce Gale World, walang mga buo na itlog sa ilalim ng mga nataob na pugad. Natural na natangay din sina Terry at ang iba pa. Kinuha sila ng pinakamalapit na paksayon at sumali sa Endless Alliance bago pa man nila malaman na si Mateo pala ay isa ng napakalaking depensa sa Northern Domain. Masyado lang talagang mababa ang katayuan ng kanilang grupo. Imposibleng magkaroon ng koneksyon sa mga mayayaman. Siyempre, ito rin ay isang bagay mula ilang buwan na ang nakalipas. Sa simula ay ipinadala kami sa mga frontline upang pigilan ang dakilang hukbo ng Fierce Gale World. Ngunit nang nasa kalagitnaan pa lang kami ng paglalakad, biglang dumating ang malungkot na balita mula sa hilagang bahagi. Ang Wormland City ay kinubkob ng 10 eksperto sa Great Peak Divine Traversing Realm Fierce Gale World, at ang malaking hanay ng mga nagpoprotekta sa lungsod ay nasira. Nasira ang Wormland City, at ang Endless Alliance ay gumuho. Ano? Sabi mo napasok na talaga ang Wormland City. Namutla ng husto ang mukha ni Mateo sa gulat ng marinig iyon, at hinawakan ang braso ni Terry habang nagtatanong. Oo. Ang 10 eksperto sa Fierce Gale World na nasa pinakamataas na antas ng Divine Traversing Realm ay direktang nag-teleport palabas ng Wormland City nang walang ideya kung anong paraan, at nagtulungan sila upang sugpuin ang nagpoprotektang hanay ng lungsod. Ano? Maaari kayang mayroon kang ilang mga matandang kaibigan at kakilala sa Wormland City. Sobrang lungkot ng ekspresyon ni Mateo. Biglang tumama ang puso niya sa pinakamababa, at parang nagulo ang puso niya. Matagal na niyang nahulaan na ang sitwasyon ng walang hanggang mundo ngayon ay malamang na hindi masyadong maganda. Pero hindi niya inakalang ganoon pala kalala ang sitwasyon. Sorpresang pagsalakay sa Wormland City. Ang Fierce Gale World, ang grupo ng mga taong ito, ay tunay na may mga pamamaraan na sunod-sunod na lumitaw. Nang masakop ang Wormland City, agad na gumuho ang Endless Alliance. Mahirap din para sa buong Endless World na makabuo ng epektibong depensa. Sa ganitong paraan, imposibleng magkaroon ng malalaking paksayon na lumapit at harapin ang dakilang hukbo ng Fierce Gale World. Pagkatapos, isa-isang naging mga korderong naghihintay ng katay ang mga martial artist ng Endless World. Ang digmaan sa pagitan ng dalawang mundo ay naging isang panig na massacre sa Fierce Gale World. Kung nahuli siya ng kaunti, malamang na pinatay din ng walang awa ang grupo nila ni Terry. Siyempre, hindi lahat ng ito ang inaalala ni Mateo. Ang talagang inaalala ni Mateo ay kung ano ang kalagayan ng mga magulang niya ngayon. Pareho silang nasa lungsod ng Wormland. Dahil napasok na ang lungsod, lahat sila. Hindi na naglakas loob si Mateo na magpatuloy sa pag-iisip. Kung
Kung talagang naaksidente ang mga magulang niya, tiyak na bubunutin ni Mateo ang mga buto ni Tommy at pipinisin ang kaluluwa nito, at hindi nahahayaang muling magkatawang tao magpakailanman. Akala ni Mateo noong una ay ang mga magulang niya sa pangunahing kampo ng Endless World ang dapat na pinakaligtas. Sino ang mag-aakala na sa loob lamang ng kalahating taon, magkakaroon ng ganito kalaking pagbabago? Magaling, napakagaling. Tommy, mukhang hindi ka talaga luluha hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Nagngalit ang mga ngipin ni Mateo sa puot habang naalab ang kanyang hanggaring pumatay. 682. Hindi ka pani-paniwalang nabalisa ang kasalukuyang si Mateo. Ang kanyang hanggaring pumatay ay halos naipon na lamang, dahilan para halos mawala ng hininga sina Terry at ang iba pa. Isang mahinang puwersa ang bahagyang bumalot sa kanila sa loob. Noon lamang kumalma sina Terry at ang iba pa, ngunit hingal na hingal pa rin sila. Nasa Wormland City ang mga magulang at lolo ni Mateo. Sila ang malalapit niyang kamag-anak. Umabot lang ng halos kalahating taon ang biyahe niya, pero hindi ko inaasahan na ang Endless World ay nasakop na pala ng hindi man lang nagtatagal ng kalahating taon. Isang boses na may kaaya-ayang tunog ang narinig. Si Megan nga iyon. Mula pa noong unang beses nilang makita si Megan, nagulat na ang tiyahin at pamangkin ni Nanfeng na ituring siyang diwata dahil sa kanyang hitsura at ugali, na may kasamang kahihiyan sa kanilang sariling kahinaan. Ilang taon na silang hindi nagkikita, hindi nila inaasahan na ang isang maladyosa at magandang matalik na kaibigan ay lilito pala sa tabi ni Mateo. Ang pagkabalisa at kahinaan sa puso ng tiyahin at pamangkin ng Nanfeng ay talagang hindi kayang ipaalam sa iba ang tungkol dito. Parang dalawang linyang nag-cross sa pagitan nila ni Mateo. Mas lalong naghihiwalay. Pero sa ngayon, wala rin sila sa mood na magselos. Nang marinig ang mga sinabi ni Megan, hindi nila maiwasang mag-alala para sa mga magulang ni Mateo. May balita ba kayo tungkol sa Wormland City? Tinipon na ng Wormland City ang mga pinakamahuhusay na eksperto sa buong Endless World. Kahit na mapasok ang lungsod, imposible malipol ang buong hukbo, di ba? Tanong ni Mateo na puno ng inaasahan ang puso. Noon, ang Wormland City ay nakapagtipon ng hindi mabilang na mga powerhouse. Kahit na kinubkob ito ng 10 malalaking powerhouse ng Fairsgale World, imposibleng matipon din ang lahat. Gayunpaman, ikinadismaya ni Mateo ang tugon ni Terry. Ito. Nabalitaan ko lang na ang Wormland City ay natalo ng husto at hindi mabilang na mga makapangyarihang tao ang namatay. Kung tungkol sa kung ano nga ba ang eksaktong nangyari sa lungsod, wala akong ideya. Bumantong hininga ng marahan si Mateo. Kahit alam niyang hindi maaaring malaman ni Terry ang ilang mahahalagang impormasyon, umaasa pa rin siya na magkakaroon ng pagkakataon. Pumikit si Mateo ngunit tahimik na pumasok sa Heartlight Monolith Heart Realm. Alam ng lahat na nag-iisip ng mga estratehiya si Mateo. Natural lang na walang sino man ang nangahas na mang-istorbo sa kanya. Pinigilan ng iba ang kanilang mga hininga, natatakot na maputol ang iniisip ni Mateo. Hindi nagtagal, biglang nagmulat si Mateo ng dalawang mata at sinabi sa lahat, susubukan ko ng husto ang daan patungo sa Wormland City. Sino sa inyong lahat ang handang sumama sa akin? Natigilan ang lahat sa mga sinabi ni Mateo, at nakaramdam sila ng matinding galit. Ang kasalukuyang walang hanggang mundo ay madilim at walang buhay at nasa bingit na ng pagkawasak. Kahit na may ilang tao na may kagustuhan, wala rin silang lakas para mag-organisa ng isang epektibong paglaban. Isang simpleng pangungusap lang ang sinabi ni Mateo, ngunit puno ito ng makapangyarihang tiwala sa sarili at lakas, na agad na nakaapekto kay Terry. Sige. Lalabanan kita ng todo. Ang grupo ng mga hayop na ito ay pumatay ng hindi mabilang na tao. Kahit mamatay ako, kailangan ko ring makalakad pababa kasama ko. Mariin na kinuyam ni Terry ang kanyang mga kamao at sinabing. Nitong mga nakaraang araw, sina Terry at ang mga kapwa-apprentice na ito ay matagal nang naghihingalo, at ginugugol ito ng labis na may kalungkutan. Kahit ibuhos niya ang lahat ng kanyang puso at kaluluwa, mahigit kalahati pa rin ng mga kapwa niya apprentice ang naligaw. Habang pinapanood ang pagkamatay ng kanyang mga kapwa-apprentice sa harap niya isa-isa, ang galit ni Terry sa mga martial artist ng Fairsgale World ay umabot na rin sa sukdulan. Ngunit ang kanyang lakas ay masyadong mahina at hindi niya kayang magpagalaw kahit isang alon. Ito rin ang dahilan kung bakit siya labis na nalungkot.
Ngayon na si Mateo ang nangunguna, kahit na isa lamang itong simpleng tao na sumusugod, handa rin naman siya. Dahil ang mga nagawa niya ngayon ay pawang bigay ni Mateo. Senior Apprentice Brother Croswell, handa kaming lahat na sumunod sa iyo. Oo, Senior Apprentice Brother Croswell. Ikaw na ang Sect Master ng aming Tranquil Cloud Sect ngayon. Kung sasabihin mong tumungo sa silangan, tiyak na hindi kami tatanggo sa kanluran. Senior Apprentice Brother Croswell, handa kaming lahat para sa iyo. Agad na nakatanggap ng tugon ang mga dating kakampi nito sa mga sinabi ni Mateo. Ibinagsak ng Fierce Gale World ang mga tao sa lalim ng pagdurusa. Bawat isa sa mga martial artist ng Endless World ay parang naranasan na nila ito mismo. Ang galit ng mga kapwa-apprentice na ito sa Fierce Gale World ay hindi mas mababa kaysa kay Terry. Bukod pa rito, mayroon silang napakalakas na pagkakakilanlan kay Mateo. Kaya naman, itinaas ni Mateo ang kanyang braso bilang panawagan para sa aksyon, agad silang sumang-ayon ng walang pag-aalinlangan. Sa ganitong sitwasyon, masyado nilang kailangan ng isang taong mamamahala sa buong sitwasyon. Tumanggo si Mateo at sinabing, sige. Kung ganoon nga, itayo natin muli ang bandila ng Tranquil Cloud Sect. Ipaalam sa Fierce Gale World sa mga taong iyon ang husay ng ating Tranquil Cloud Sect. Kung pag-uusapan kung saang paksayon kinabilangan si Mateo, ito ay walang iba kundi ang Tranquil Cloud Sect. Kaya naman, hindi itinayo ni Mateo ang bandila ng Wormland City, kundi pinangunahan ang isang grupo ng mga kapwa-apprentice na hindi malakas ang kanilang lakas para maglunsad ng kontra-offense iba. Mabuhay ang Tranquil Cloud Sect! Mabuhay ang Tranquil Cloud Sect! Kahit na dumanas ng mga paghihirap ang mga kapwa-apprentice na ito, mayroon pa rin silang matinding pakiramdam ng pagiging kabilang sa sekta. Sa muling pagtatatag ng sekta sa panahong ito, bawat isa sa kanila ay labis na nasasabik. Pagkatapos ng kaguluhan, sinabi ni Terry, Mateo, dahil muling itatatag natin ang Tranquil Cloud Sect, ang pipiliin para sa Sect Master na ito ay ikaw. Ang pagsasabi ni Terry nito ay agad na nakakuha ng pagsang-ayon ng mga kapwa-apprentice. Nag-isip si Mateo at sinabing, paano kung ganito, pansamantala kung tatanggapin ang posisyon ng Sect Master. Aalis tayo papuntang Wormland City habang sabay na nagtatanong tungkol sa balita ng Tranquil Cloud Sect. Sa hinaharap kapag bumalik na si Sect Master Luo, mas mainam na tanggapin niya ang posisyong ito ng Sect Master. Dahil nasakop na Wormland City, ang Tranquil Cloud Sect na muling itinayo kamakailan ay malamang na mahirap ding maligtas. Ang tanging may pagdasal ni Mateo sa kanyang puso ngayon ay sana'y ligtas at maayos ang kalagayan ng mga kapwa niya apprentice noong unang panahon. Hanggat hindi sila namamatay, naniniwala siyang tiyak na maghahanap sila ng kanlungan kapag nakarinig sila ng balita tungkol sa Tranquil Cloud Sect. Kasama ang Wormland City at ang mga paksayon ng tatlong sekta, alam nilang lahat na ang kanyang relasyon sa Tranquil Cloud Sect ay hindi mababaw. Kapag lumago na ang reputasyon ng bagong Tranquil Cloud Sect, tiyak na sasali rito ang mga makapangyarihang miyembro ng Endless World. Sa oras na iyon, ang mga patak ng tubig ay magtatagpo upang maging isang walang hangganang karagatan. Ang ganitong uri ng resulta ay itinuturing ding muling naitatag pagkatapos masira. Tumanggo si Terry at sinabing, sige, gawin natin sa ganoong paraan. Panginoong Sect Master, ano kaya ang dapat nating unang gawin? Bagamat lahat tayo ay may kagustuhang patayin ang kalaban, hindi natin maiwasang maging mahina pa rin ang ating lakas. Si Terry ay isang napakakalmang tao at hindi nawala ng pag-asa sa pagbabalik ni Mateo. Isa lamang individual si Mateo, ngunit ang bilang ng mga martial artist ng Fierce Gale World ay daan-daang milyon. Kahit gaano pa siya kalakas, hindi rin posible na patayin lahat ng mga martial artist ng Fierce Gale World. Ngumiti si Mateo at sinabing, ang unang hakbang ay natural na palakasin ang ating lakas. Terry, nakikita kong isang hakbang na lang ang layo mo sa Soul Sea Realm. Mayroon akong ilang mga gamot dito. Inumin mo ang mga ito at ipamahagi sa mga kapwa-apprentice at sikaping makalusot sa lalong madaling panahon. Mark, halika at protektahan mo ako. Papasok din ako sa isang saradong pag-iisa sa loob ng 2 araw. Sige, walang problema. Sabi ni Mark. Kumuha si Mateo ng ilang table tasks na panggamot at ibinigay ang mga ito kay Terry. Pagkatapos ay gumalaw ang kanyang isipan, at pumasok siya sa Vast Heaven Pagoda. Ang aksyong ito ay natural na pumukaw ng pagkamangha.
Matapos magpaliwanag si Megan, lahat ay naging panatag. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan ay mas lalo silang nagtiwala kay Mateo. Ang kakayahan ni Mateo ay walang hanggan. Nagtayo si Mateo ng peel refining room sa Vast Heaven Pagoda para magamit ni Rendong at Sofia sa cultivation. Pagpasok ni Mateo sa Vast Heaven Pagoda, dumiretso siya sa peel refinement room. Casual na ikinakaway ang kanyang kamay, at lumitaw ang isang malaking grupo ng mga spirit medicine. Hindi siya basta-basta magaling. Bago siya lumabas sa God-prohibited demon region sa pagkakataong ito, nangikil na siya ng maraming spirit medicines mula sa Tiger Clan at Rock Clan. Sa kasalukuyan, medyo mahina pa rin ang kanyang lakas. Plano niyang pinuhin ang isang pangkat ng mga medicinal pills at direktang sumugod upang maabot ang pinakamataas na antas ng 9th level Soul Sea. Bukod pa rito, gamit ang Chaos Gem noong huling beses, mayroon pa ring 2 ng oras na hindi nagamit. Mabuti na lang at nagamit ni Mateo ang panahong ito para makapasok sa mga cultivation realm sa isang iglap lang. 683. Pagkalipas ng 2 araw, lumabas si Mateo mula sa pag-iisa. Agad itong nagdulot ng kaguluhan. Senior Apprentice Brother Sect Master, ikaw. Gumamit ka talaga ng 2 araw para malampasan ang 2 maliliit na hangganan. Napakahirap isipin. Mula sa unang pagpasok ng Senior Apprentice Brother Sect Master sa sekta, patuloy siyang lumilikha ng mga himala. Hindi pa rin nagbabago ang puntong ito hanggang ngayon. Napakabilis ng cultivation na ito. Naaalala ko pa noong pumasok sa sektang Senior Apprentice Brother Sect Master, isa pa lang siyang Spirit Condensation Realm. Gaano nakatagal? Kalahating hakbang na lang ang layo niya sa Divine Traversing Realm. Hindi masukat ang bilis ng cultivation ni Mateo gamit ang sentido komon. Simula pa lang ng pagpasok niya sa Tranquil Cloud Sect, siya na ang naging inggitan ng mga kapwa niya apprentice. Noong una, may mga taong hindi pa rin kumbinsido sa kanyang pagiging dominante ang bumangon. Ngunit kalaunan, hindi na sila kumbinsido pa. Lalo na pagkatapos ng malaking kompetisyon sa sect, wala nang makakapalit kay Mateo, ang posisyon ng sect na ito na may pinakamalakas na talento. Ang kanyang talento ay walang sino man sa buong Endless World ang makakapantay, lalo na ang isang maliit na Tranquil Cloud Sect. Sa oras na ito, tanging paghanga na lamang ang natitira sa mga kapwa-apprentice na ito. Natagpuan ni Mateo si Terry at nagtanong, sa ngayon, aling puwersa ng mundo ng Fierce Gale ang pinakamalapit sa atin? Kalimutan na natin ang mga nasa ilalim ng Divine Traversing Realm. Hindi rin gaanong kapaki-pakinabang ang pagsira sa kanila. Bahagyang nagulat si Terry. Nag-isip sandali, at sinabi, kung nasa itaas siya ng Divine Traversing Realm, ang pinamalapit na impluensya ay ang Eminence Sky Sect na 10,000 milya ang layo. Isang 3rd level Divine Traversing Realm powerhouse ang nagmula sa Fierce Gale World ilang panahon na ang nakalipas at direktang pumatay sa matandang ninuno ng Eminence Sky Sect. Nabalitaan ko na ang mga hakbang ng taong ito ay lubhang malupit. Ang matandang ninuno ng Eminence Sky Sect ay namatay ng labis-labis. May bahid ng malamig na intensyon na sumilay sa mga mata ni Mateo. Tumanggaw siya at sinabing, sige. Siya nga. Simula sa araw na ito, sinimulan na ni Mateo ang mga nakakabaliw na operasyong paghihiganti. Isang araw ang lumipas, winasak niya ang Fierce Gale World Powerhouse sa Eminence Sky Sect at direktang ipinakita ang kanyang pugot na ulo sa publiko, na nakasabit sa labas ng mga gate. Napatay ang lahat ng martial artist ng Fierce Gale World sa Eminence Sky Sect. Wala ni isa ang natira. Pagkalipas ng 5 araw, ang Deer Cry City na 10,000 milya ang layo mula sa Eminence Sky Sect ay inatake. Namatay ang lahat ng martial artist ng Fierce Gale World. Isang powerhouse ng 5th level Divine Traversing Realm ang nawasak. Pagkalipas ng 10 araw, ang Yingfeng City, Chelei Sect, at Winfin Sect ay sabay na nawasak. Ilang martial artist ng Fierce Gale World Divine Traversing Realm ang napatay. Isa-isa, kumalat ang balita ng pagkawasak ng mga puwersa ng Fierce Gale World, na mabilis na ikinabahala ng buong Endless World. Nang marinig ng mga martial artist ng Endless World na nakakalat sa buong lupain ang balitang ito, lahat sila ay lubos na nabuhayan ng loob at nagtanong kung anong uri ng puwersa ang bumangon ng walang kapantay at nagsagawa ng mga kontra-atake laban sa Fierce Gale World. Nakakainis talaga ang paglalabas ng sama ng loob. Simula nang sumalakay ang Fierce Gale World, ngayon ko lang narinig na nanalo ang Crimson Light City habang ang iba ay pawang masamang balita.
Kalaunan, pati ang dati nating pugad ay sinalakay ng mga tao. Pinalungkot lang talaga ang iyong ama ng husto. Ngayon, ang puwersang ito na biglang lumitaw ay talagang sumaire sa napakaraming puwersa ng Fierce Gale World sa isang hininga at sa wakas ay inilabas ang kapangyarihan ng aking Endless World. Oo nga. Ang tagal na sumalakay ng Fierce Gale World, mas malala pa ang mga balitang narinig kaysa noong nakaraan. Pakiramdam ko nga wala nang saysay ang buhay. Isa pa, hindi ko alam kung anong impluwensya ang may gawa nito. Talagang nakakapaglabas ng galit. Nabalitaan kong ginawa ito ng isang sekta na tinatawag na Tranquil Cloud Sect. Pero kailan pa nagkaroon ng ganito kalakas na sekta sa ating Endless World? Kailangan malaman na sa mga puwersang nawasak, mayroon pang 6th level Divine Traversing Realm existence. Ang pagnanais na sirain ng ganitong impluwensya ay nangangailangan din ng isang late-stage Divine Traversing Realm powerhouse para magawa ito, tama ba? Tranquil Cloud Sect. Hindi ko pa sila naririnig noon. Pero dahil nakilala na sila, natural lang na sumama tayo sa kanila. Tayo lang, ang iilang taong ito, kapag nakasalubong natin ang dakilang hukbo ng Fierce Gale World, hindi tayo sapat para punan ang mga puwang sa pagitan ng kanilang mga ngipin. Tama ang sinabi mo. Ang ating walang hanggang mundo ngayon ay parang isang tambak ng buhangin at talagang nangangailangan ng isang tunay na bayani na lalabas at pag-isahin ang lahat. Tara, sumama tayo sa kanila. Sa isang maliit na paksayon, dalawang leader ang kasalukuyang nag-uusap tungkol sa pagsali sa Tranquil Cloud Sect. At ang tagpo ito ay kasalukuyang nangyayari sa lahat ng sulok ng katimugang bahagi ng Northern Domain. Ang Tranquil Cloud Sect na ito ay parang isang huling piraso ng dayami na hinawakan ng isang taong malapit ng lumubog sa tubig, na nagbibigay sa kanila ng huling kislap ng pag-asa. Kahit na napakaliit ng pag-asang ito, walang duda, mas malakas ito kaysa sa pagsuko ng kanilang sarili sa kamatayan. Sa isang iglap, maraming malalaki at maliliit na puwersa ang nagtipon sa Deer Cry City. Ito ang kuta na pinili ni Mateo. Napakalaki ng lungsod na ito at kayang tumanggap ng maraming martial artist. Bukod pa rito, napakarami ng iba't ibang uri ng mapagkukunan. Hindi pa nasisiyahan ang mga martial artist ng Fierce Gale World at direktang nalipol ni Mateo. Sa loob lamang ng kalahating buwan, 100,000 martial artist ang nagtipon dito. Sa araw na ito, isang napakalaking hukbo ang nagtipon sa Deer Cry City. Ang hukbong ito ay may humigit kumulang 30,000 katao. Isa ito sa pinakamalaking hukbong natipon sa Deer Cry City sa mga puwersang ito. Ang puwersang ito, kahit sa kasalukuyang magulong panahon, ay isa ring kapangyarihang hindi maaaring maliitin. Hoy, kayo ba yan, mga tao ng Tranquil Cloud Sect, di ba? Tawagin ninyo ang Sect Master ninyo para sa akin. Gusto ko siyang makilala. Mayabang na sabi ng namumuno. Ang tumanggap sa kanya ay si Terry mismo. Ang kasalukuyang Terry ay nakarating na rin sa Soul Sea Realm sa tulong ng mga medicinal pills ni Mateo. Napakalakas ng taong ito sa harap ng kanyang mga mata. Nasa tuktok na siya ng 9th level Soul Sea. Ang ganitong lakas, na nagdadala ng napakalaking hukbo, ay malinaw na hindi rin madaling pakitunguhan ang mga tao. Ngunit ang kanyang saloobin ay labis pa ring ikinadismaya ni Terry. Pagdating sa Deer Cry City, kailangan mong sumunod sa mga patakaran ng Deer Cry City. Si Senior Apprentice Brother Sect Master ang pinuno ng Deer Cry City. Paano magkakaroon ng Loika na lumipat para salubungin ka? Kung gusto mo siyang makilala, natural lang na pumunta ka sa kanyang pintuan para humingi ng pagkakataong makipagkita. Kumunat ang noo ni Terry at sinabi. May sapat ng dahilan si Terry para maging proud ngayon. Ang lakas ni Mateo ay higit pa sa kanyang imahinasyon. Akala niya noong una ay napakaganda na ng pagkatalo ni Mateo sa mga middle stage Divine Traversing Realm powerhouses. Sino ang mag-aakala na ang lakas niya ay talagang napakalakas? Kahit gaano pa kalakas ang puwersa ng Fierce Gale World, siya at ang ilang kasamahan na sumusulong ng mag-isa ay direktang pinapatay ang mga kalaban, walang naiiwan. Sila, ang mga kapwa-apprentice na ito, ay mga supporting cast lang talaga sa tabi at wala man lang kwalifikasyon para kumilos. Walang pagpipilian, masyadong mahina ang kanilang lakas. Malinaw kay Terry na kung hindi dahil sa pagiging nasa iisang sekta, hindi sila susulyapan ni Mateo. Ang kasalukuyang Mateo ay isa ng figure mula sa ibang mundo kumpara sa kanila. Ngunit ito rin ay dahil kaya si Terry at silang lahat, ang mga kapwa-apprentice na ito, ay nakaramdam ng labis na pagmamalaki.
Dahil kahit hanggang ngayon, kinikilala pa rin ni Mateo na siya ay miyembro ng Tranquil Cloud Sect. Hindi mo ba nakita kung gaano karaming tao ang dinala natin dito? Huwag mong isipin na kahanga-hanga ang pagpuksa ninyo ng ilang puwersa. Kahit na walang mga powerhouse ng Divine Traversing Realm sa atin, ang mga taong ito, nakapatay na tayo ng isang middle stage Divine Traversing Realm powerhouse dati. Kung pag-uusapan ang lakas, hindi rin tayo mas malala kumpara sa Sect Master ng paaralan ninyo. Anong masama kung papuntahin ninyo siya sa akin? Mapanghamak na sabi ng matipunong lalaki. Naningkit ang mga mata ni Terry. Malinaw na hindi siya naniniwala sa sinabi ng lalaking ito. Ang isang middle stage Divine Traversing Realm powerhouse na gumagamit ng hit and run strategy ay sapat na upang lipulin ang hukbong ito na may 10,000 libo. Hindi man lang gumawa ng draft ang lalaking ito bago pa man siya nagyabang. Sa oras na ito, isang boses ang narinig, Stanley, kalahating taon na hindi kayo nagkikita, lalo ka na lang nagiging hambog. 684. Ang matipunong lalaking ito ay siyang Stanley na kalahating taon nang hindi nakikita. At ang libu-libong taong dinala niya rito ay natural lamang na ang grupo ng mga martial artists na iniligtas ni Mateo mula sa Crimson Light City noon. Tila nabawasan lang ng malaki ang mga bilang. Mayabang ang Panginoong ito, kaya... Lumingon si Stanley habang mayabang na sinasabi ito. Ngunit nang lumingon siya, nanginginig na binigkas ang salitang ano. Noong nakaraang sandali, isa pa rin siyang malakas at maringal na tigre. Nang sumunod na sandali, siya ay naging isang pasang may sakit. Siya ay nangilabot ng husto. Panginoon. Panginoong Mateo. Haha, bakit ikaw? Ikaw. Bakit ka lilito dito? Nauutol na sabi ni Stanley, nauutol ang dila habang nagsasalita. Ngumiti si Mateo at sinabing, ayaw mo ba akong makita? Ngayong nandito na ako, bakit sa tingin mo ako nagpunta rito? Pinagpawisan ng husto si Stanley, palihim na umikot ang kanyang mamata. Malinaw na gusto niyang humanap ng dahilan para mag-isip. Putok. Direktang pinalipad si Stanley ng isang tao. Sino kaya ito kung hindi si Cedric? Yumuko ng malalim si Cedric kay Mateo at sinabing, matagal ko nang binalaan ang lalaking ito na huwag maging mayabang, pero ayaw niyang makinig. Hindi lang natin inakala na ang Tranquil Cloud Sect na mabilis na sumikat kamakailan ay pinamumunuan pala ni Lord Mateo. Nang makita ni Mateo ang mga dating kaibigan na sumama, labis din siyang natuwa at nakangiting sinabi, galing ako sa mundo ng mga mortal at pumasok sa Tranquil Cloud Sect. Ngayon na muli nating pinagbuti ang ating mga pagsisikap matapos ang pagkabigo, natural lang na kailangan kong dalhin ang bandila ng aking sekta. Mga naglalakbay na cultivator noon, Stanley. Alam lang nila na napakalakas ng pinagmulan ni Mateo, pero hindi nila alam na galing pala siya sa isang maliit at hindi kapansin-pansing sekta. Ang mga espesyal na katangian ng Tranquil Cloud Sect, ang sektang ito, tanging ang mga pinakamataas na antas sa Northern Domain lamang ang nakakaalam. Haha, Panginoong Mateo, talagang nami-miss ka naming magkakapatid. Sa panahong ito, hindi kami makatulog sa gabi, araw-araw na nag-aalala sa iyo. Pero hindi namin inaasahan na bigla ka na lang nabuo at naging may-ari nitong Dear Cry City. Tumakbo si Stanley palapit, nagangat ng mukha, at sinabing. Natatawang saway ni Cedric, matagal ko nang sinasabi na si Lord Mateo ay isang mapalad na tao. Paano siya matitinag ng kapangyarihan lamang ng isang sumpa? Napatikom si Stanley ng kanyang mga labi at sinabing, wala akong ideya kung sino ang nagmumakmak at bumantong hininga sa kalagitnaan ng gabi, nagdarasal sa langit para sa kaligtasan at kagalingan ni Lord Mateo. Takbo ka. Sinaway mo ang kanyang kamahalan ngayon lang. Bakit hindi ka palumuhad at aminin ang iyong kasalanan? Galit na sabi ni Cedric. Ako. Tinitigan ng masama ni Stanley si Cedric, sinisisi ito sa pagkuskus ng ilong nito. Nang makita ni Mateo ang eksenang ito, lalo siyang nakaramdam ng init. Bagamat bastos ang mga matatapang na lalaking ito, ang kanilang pagmamalasakit sa kanya ay tunay. Kahit mababa ang pinagmulan ng mga taong ito, higit nilang pinahahalagahan ang kodigo ng kapatiran. Ang ganitong uri ng mga tao ay kayang magbubo ng kanilang dugo at ayelay ang kanilang buhay para sa iyo at talagang hindi magtataksil. Natatawang sabi ni Mateo, kalimutan na natin yan, mapapatawad pa ang mga mangmang. Kayo nga pala, bakit kakaunti na lang ang natitira?
Bago dumating, nakita na ni Mateo na ang malaking hukbong ito ay wala pang 30,000. Kung ikukumpara noon, kalahati lang ang bilang nito. Lumamlam ang ekspresyon ni Stanley, at natahimik siya. Bumantong hininga rin si Cedric at ikinwento ang pinagdaanan ng lahat matapos humiwalay kay Mateo. Lumalabas na pagkatapos umalis ni Mateo noon, sina Brian, Topher, at ang iba pa ay sumama kay City Lord Zohan at magkasamang bumalik sa Wormland City. Gusto nilang pagsamasamahin muli si Stanley, silang lahat, ang mga martial artist na ito, noong panahong iyon, ngunit ayaw ni na Stanley at ng iba pa. Ang mga taong ito ay pawang mga naglalakbay na magsasaka at sanay sa kalayaan at kawalan ng disiplina, at hindi sanay sa isang mapanghimagsik na buhay. Kaya naman, hindi sila magkasamang naglalakbay. Sa lohikal na pagsasalita, ang mga taong ito ay orihinal na ilan lamang sa mga naglalakbay na magsasaka na hindi magkakilala. Ngunit ang ikinagulat ng tatlong Stanley ay ang katotohanang ang karamihan sa mga taong ito, na 10,000 martial artist, ay piniling manatili. Maliit na bahagi lamang ng mga tao ang piniling umalis. Sa huli, humigit kumulang 50,000 katao ang piniling manatili, habang inihalal nila ang tatlong Stanley bilang mga commander. Napakasimple lang ng mga layunin ng mga taong ito, ang kanilang buhay ay ibinigay ni Mateo, at sa hinaharap, susundin nila ang mga utos ni Mateo. Bukod dito, umalis ng mag-isa si Mateo at hinabol ng isang makapangyarihang Divine Traversing Realm. Bawat isa sa kanila ay nag-aalala at kailangang maghintay sa balita ng ligtas na pagbabalik ni Mateo. Kaya naman, bumuo ang mga taong ito ng isang pangkat ng pakikidigmang gerilya na dalubhasa sa pagpapahirap sa dakilang hukbo ng mabangis na mundo. Ang ikinagulat ng mga tao ay ang malaking hukbong ipinadala ng Endless Alliance ay halos natalo sa lahat ng larangan, habang ang pangkat ng gerilyang pakikidigma na ito ay nagtamo ng sunod-sunod na tagumpay, na pumatay sa hindi mabilang na mga martial artist ng Fierce Gale World. Pero si Stanley, silang tatlo, ay mapili rin sa kanilang mga pagsalakay. Hindi talaga sila nang ahas na pumunta sa mga lugar na may kapangyarihan sa Divine Traversing Realm. Maliban na lang, ang kanilang pag-iral sa huli ay nakakuha pa rin ng atensyon ng mga matataas na opisyal ng Fierce Gale World. Matapos masakop ang Wormland City, sa wakas ay nakapagpadala na ang Fierce Gale World ng mga powerhouse ng Divine Traversing Realm para hulihin at patayin ang mga powerhouse ng Divine Traversing Realm ng Endless World ng walang pagpipigil. At para harapin si Stanley, ang kanilang malaking hukbo, ang Fierce Gale World ay nagpadala ng isang makapangyarihang puwersa na tinatawag na Fierce Gale World Divine Traversing. Dahil dito, nagsagawa ng brutal na pagpatay ang magkabilang panig. Maliban na ang makapangyarihang Divine Traversing Realm ay hindi kailanman maiisip na ang lakas ng labanan ng dakilang hukbong ito ay talagang napakalakas. Nahulog siya sa dagat ng mga tao at wala na siyang pagkakataong makatakas. Sa wakas, matapos pagbayaran ni Stanley ang halaga ng 20,000 casualty, napatay nila ang 4th level Divine Traversing powerhouse na ito. Ang resulta ng labanang ito ang hindi inaasahan ni na Stanley at ng iba pa. Kahit sila mismo ay hindi alam na ang pagsasanay na ibinigay sa kanila ni Mateo ay magdudulot ng napakalaking epekto. Ang makagawa ng isang mahusay na hukbo na wala man lang powerhouse ng Divine Traversing Realm ay pumatay ng isang powerhouse ng 4th level Divine Traversing Realm. Pero pagkatapos nito, napagtanto rin ng tatlong Stanley ang isang problema. Iyon ay ang susunod na pagkakataon ay tiyak na hindi na sila magiging ganito kaswert. Kung muling magpadala ang Fierce Gale World ng isang late-stage Divine Traversing Realm powerhouse, hindi pa rin nila matatakasan ang magiging resulta ng pagkalipol ng buong hukbo. Sa oras na ito, narinig nila ang balita tungkol sa baliw na pagpuksa ng Tranquil Cloud Sect sa mga puwersa ng Fierce Gale World. Pinag-isipan ito ng tatlong Stanley at nagpasyang maghanap ng kanlungan sa Tranquil Cloud Sect. Hindi lang nila inakala na ang Tranquil Cloud Sect na ito ay itinatag ni Mateo ng mag-isa. At napagtanto ni Stanley na napatay na nila ang isang middle stage Divine Traversing Realm powerhouse dati, kaya gusto nilang ibaba ng kaunti ang Tranquil Cloud Sect para maprotektahan ang kanilang sariling kalayaan. Sino ang mag-aakala na si Stanley pala ay nagplano ng isang malaking pagkakamali para sa kanyang sarili at muntik nang masaktan si Mateo? Sige, Panginoong Mateo. Ang tawag sa dakilang hukbo natin na ito, tawagin mo na lang itong hukbo ng pamilya Crosswell.
Dagdag ni Cedric. Medyo nagulat din si Mateo nang marinig niya ang kanilang pagkikita sa loob ng kalahating taon na ito. Mukhang ang paglago ng malaking hukbong ito ay lampas pa rin sa kanyang inaasahan. Sa loob ng kalahating taon na ito, lahat sila Stanley ay nakaranas ng hindi mabilang na mga labanan. Ang paghahalo ng buhay at kamatayan ang siyang nagpalaki sa kanilang lakas. Ngayon, ang tatlong Stanley ay talagang nakarating na sa tugatog ng 9th level Soul Sea. Isa na lang ang natitirang hakbang para makarating sa Divine Traversing Realm. Dahil nandito kayong lahat, manatili kayo rito. Pero medyo mahina pa rin ang inyong lakas. Magpapaganda ako ng ilang medicinal pills para sa inyo sa 2 araw na ito para matulungan kayong lahat na makaabot sa Divine Traversing Realm. Gamit ang kasalukuyan ninyong lakas sa pakikipaglaban, hanggat makakaabot kayo sa Divine Traversing Realm, ang inyong lakas ay tataas ng malaki. Kahit ang late-stage Divine Traversing Powerhouse ay maaaring hindi makakuha ng kalamangan, sabi ni Mateo. Marami ang mga taong naghanap ng kanlungan nito mga nakaraang araw. Ngunit hindi marami ang mga tunay na may lakas. Ang pagdating ni Stanley at ng iba pa ay sa wakas ay nakatulong ng malaki kay Mateo. 685. Panginoon ko, totoo ba kayo? Agad na nababalisa at nasabi ni Stanley nang marinig ang mga sinabi ni Mateo. Ang Zeno na tahimik sa buong oras sa tabi ay nabalisa rin sa oras na ito. Ang mga gamot na pinino ni Mateo, nasaksihan na nilang lahat ng sarili nilang mga mata noon. Nagkaroon sila ng agarang epekto. Noon, sinabi ni Mateo na hindi niya kayang pinuhin ang mga gamot para magamit. Pero ngayon, gugugulin ni Mateo ang oras para pinuhin ang mga gamot na ito. Nakangiting sabi ni Mateo, kailan pa ako nagbiro sa inyong lahat dati? Nang makita ng 3 tao ang ngiti ni Mateo, hindi nila napigil ang manginig. Hindi nila maiwasang automatikong maalala ang senaryo kung saan itinapon sila ni Mateo sa Ozure Tri-Pronged Formation. Noong una ay akala nila ay minsanan lang itong simpleng pagsasanay, ngunit hindi nila inaasahan na ang pagsasanay na ito ay talagang kumitil ng mga buhay. Yumuko ang 3 tao at buong pasasalamat na nagsabi, maraming salamat po, kamahalan. Susundan ng hukbo ng pamilya Crosswell ang kamahalan hanggang kamatayan. Tumanggaw si Mateo at mahinahong tinanggap ito. Nang malapit nang dumating ang Crosswell Family Army, medyo nakaramdam pa rin ng ginhawa si Mateo. Para mabawi ang walang hanggang mundo, malinaw na hindi sapat ang lakas ni Mateo. Kahit wala na siyang talo sa walang hanggang mundo, napakaraming tao sa mabangis na mundo. Kung papatayin niya ang lahat, malamang na kailangan din niyang pumatay ng ilang dekada. Ang pagtayo ni Mateo ng bandila ng Tranquil Cloud Sect ay upang hikayatin ang mga nakakalat na martial artist na ito ng Endless World. Siyempre, kung maririnig lang ng mga taga Wormland City ang balita at matutuklasan ang daan patungo roon, iyon na ang pinakamabuti. Ang nangyari sa Wormland City noong araw na iyon, kung saan nga ba nagpunta ang mga tao sa Wormland City, ay isa ring misteryo sa kasalukuyang Mateo. Pero ngayon, para mahanap ni Mateo ang kanyang mga magulang, saan niya kailangang pumunta para maghanap sa gitna ng maraming mukha. Nagdulot ng malaking kaguluhan si Mateo, ang pangunahing layunin pa rin ay makuha ang atensyon ng mga malalaking shot ng Fierce Gale World, para mapuko nila ang kanilang atensyon sa kanya. Bukod dito, mas epektibo kung magtatanong siya tungkol sa balita ng mga magulang niya. Sa pakikilahok ng Crosswell Family Army, ang kaguluhan sa Deer Cry City ay lalong lumakas ng sabay-sabay. Natuklasan din ni Mateo sa kanyang tuwa na si Stanley ay talagang mahusay sa larangan ng pamumuno. Kasunod ng patuloy na pagdami ng mga martial artist na pumupunta sa Deer Cry City, naging malaking isyu ang pamamahala. Kailangang aminin na hindi gaanong mahusay si Mateo sa larangang ito. Sa halip matapos sumama si Stanley at magkusa na magsilbing bantay ng lungsod, ilang araw lamang ang kanilang ginamit upang supalan ang mga martial artist na iyon sa pagsunod. Sa ganitong sitwasyon, natural na natuwa si Mateo na mangyari ito. Bukod pa rito, dahil matagal nang naitatag ang Crosswell Family Army, nakapagtayo na rin sila ng kumpletong sistema ng panic take. Kaya naman, hinayaan ni Mateo na iunat ni Stanley ang kanyang mga antena at magtanong tungkol sa balita tungkol sa Wormland City at Tranquil Cloud Sect.
Nagtanong din si Mateo kay Stanley tungkol sa balita tungkol sa Wormland City dati. Ngunit nakalulungkot, masyadong malayo ang mga ito sa Wormland City at hindi rin masyadong malinaw. Matapos maayos na maisaayos ang lahat, plano na sana ni Mateo na imarcha pahilaga ang mga sundalo nang makatanggap si Stanley ng impormasyon. Isang powerhouse ng Divine Traversing sa 8 antas mula sa Fierce Gale World ang nanguna sa mahigit 10 powerhouse ng Divine Traversing Realm at 1,000,000 malalakas na hukbo at papunta sa Deer Cry City sa makapangyarihang mga grupo. Panginoon ko, ang dakilang hukbo ng mundo ng mabangis na Gale ay bumabagsak ng may banta sa pagkakataong ito. Dapat ba nating pansamantalang iwasan ang sibat? Tanong ni Stanley nang may pag-aalinlangan. Sa totoo lang, hindi rin malinaw na nauunawaan ni Stanley kung gaano kalakas ang kasalukuyang lakas ni Mateo ngayon. Pero kung anong klaseng konsepto ang 8th level Divine Traversing, malinaw na malinaw sa kanya. Ang ganitong lakas, kahit sa mga Titan ng Endless World noon, ay sapat na rin para makapasok sa top 8. Lalo na't mayroon pang mahigit 20 Divine Traversing Realm powerhouses na kasama. Sa kabaligtaran, bukod sa hindi mabilang na lakas ni Mateo, halos walang powerhouse na kayang ipakita ang kanilang kakayahan. Samantalang si Stanley, ang ilan sa kanila, ay kakapasok lang din sa Divine Traversing Realm. Medyo makas pa rin ang pagpapahirap sa kanila na harapin ang 20 powerhouse ng Divine Traversing Realm ng sabay-sabay. Pero malamig na sinabi ni Mateo, iwan ninyo sa akin ang lahat ng kapangyarihan ng Divine Traversing Realm. Ang iba. Kaya nyo ba o hindi? Huminga ng malalim si Stanley nang marinig iyon. Nang muling tingnan sina Cedric at Zenon, parehong medyo gulat ang kanilang mga mukha. Isang tao ang nakikipagkompetensya gamit ang 20 powerhouse sa Divine Traversing Realm. Isa sa kanila ay mayroon pa ring 8th level Divine Traversing powerhouse. Hindi ba't medyo eksaherado ito? Sandali siyang nagatubili, pinagalitan ni Stanley ang kanyang mga ngipin at kinalabog ang kanyang dibdib, sabay sabing, paano natin hahayaang harapin ng kamahalan ang napakaraming powerhouse ng mag-isa? Kahit na kulang ang lakas naming magkakapatid, kaya pa rin naming lusubin ang mga linya ng kalaban. Mga powerhouse ng Divine Traversing Realm, iwanan ninyo sila sa Crosswell Family Army. Bagamat karaniwang may mapangutyang pananaw si Stanley sa buhay, kapag naging seryoso na siya, mayroon pa rin siyang kahangahangang ugali. Ngunit ang kahulugan sa kanyang mga salita ay napakalinaw din. Iyon ay naghahandang magdulot ng malaking pinsala sa buhay ng tao. Mahigit 20 powerhouse sa Divine Traversing Realm. Tiyak na hindi lahat ay nasa initial stage Divine Traversing Realm. Tiyak na mayroon ding mga nasa middle stage Divine Traversing Realm o kahit na late stage powerhouse. Ang pag-utos sa Crosswell Family Army na harapin ang mga taong ito ay talagang medyo malayong mangyari. Sinayang ng isang 4th level Divine Traversing martial artist ang 20,000 martial artist ng Crosswell Family Army. Hindi na kailangang sabihin pa ang lakas ng isang ekspertong Divine Traversing Realm. Sinabi rin ni Cedric, opo, Panginoon ko. Ang sinasabi mo ay parang pagsusuntok lang sa mukha namin. Ang buhay ng hukbo ng pamilya Crosswell ay ibinigay ng kamahalan. Hindi kami mag-aatubiling ayalay ang aming buhay kung kinakailangan. Hindi nagsalita si Zenon, ngunit ang kanyang matatag na tingin ay nagpapahiwatig ng lahat. Pero natawa si Mateo nang makita ang sitwasyon at sinabing, bakit ba kayo nagmamadaling hanapin ang inyong kapahamakan? Isa lamang itong ika-8 antas na banal na paglalakbay. Paano ninyo magagamit ang inyong mga buhay para supilan siya? Wala na ba talagang kwenta ang inyong mga buhay? Hindi rin nakapagsalita sina Stanley at ang dalawa. Dahil sa napakagaan na pag-iwas sa isang ika-8 antas na banal na paglalakbay, tanging si Lord Mateo lamang ang naglakas loob na magsalita ng ganito. Pero pinainit ng mga salita ni Mateo ang kanilang mga puso. Ang ibig sabihin ng mga salita ni Mateo ay mas mahalaga pa ang kanilang buhay kaysa sa buhay ng isang powerhouse na nasa 8th level Divine Traversing. Kahit papaano sa puso ni Lord Mateo, ganito ang naramdaman niya. Totoo ngang ibinigay ni Mateo ang kanilang mga buhay, pero hindi sila ginamit ni Mateo bilang pamangwit, sa halip ay itinuring niya silang mga kapatid. Mas gugustuhin pa niyang sumugod kaysa ituring na biro ang buhay ng kanyang mga kapatid.
Lihim na ipinasya ni Stanley at ng dalawa sa kanilang mga puso na kahit mamatay sila, hindi rin nila hahayaang magdusa si Lord Mateo ng kahit kaunting pinsala. Tiningnan sila ng bahagya ni Mateo at malamig na sinabi, "Sige, huwag kayong ganyan ang ekspresyon. Hindi rin madaling harapin ang 1,000,000 malakas na hukbo. Kailangan ninyong lahat na lumaban para sa akin. Dahil tinatawag ninyo itong dakilang hukbo na hukbo ng pamilya Croswell, huwag ninyo akong ipahiya." Nagulat si Stanley nang marinig niya ito. Itinuwid niya ang dalawang binti, pinagdikit ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Panginoon ko, makakaasa po kayo, hahayaan namin kayong tingnan sa pagkakataong ito ang lakas ng hukbo ng pamilya Croswell na kayo mismo ang bumuo." Tumanggo si Mateo at sinabing, "Sige, titingnan ko." Nitong mga nakaraang araw, kumusta ang pagsasanay ng iba sa loob ng Azure Tri-Pronged Formation? Nang marinig iyon ni Stanley, agad siyang nagreklamo, "Panginoon, hindi naman sa nagrereklamo ako tungkol sa kanila, pero kakaunti lang ang nagagawang pag-unlad ng mga taong ito. Mas mataas ang bilang ng mga nasawi kaysa sa atin. Sa huli, sino ang nakakaalam kung ilan ang matitira? Kalahating buwan na silang nagsasanay at mahigit 10,000 katao pa lang ang nasasanay nila." Nitong mga nakaraang araw, muling itinayo ni Mateo ang Azure Tri-Pronged Formation upang sanayin ang mga sari-saring grupo. Pero kung titingnan ngayon, hindi maganda ang naging epekto. 686. Gayunpaman, ito ay nasa loob din ng inaasahan ni Mateo. Noon, ang galing ng pagbabarena ni Mateo sa Crimson Light City ay dahil lahat sila ay nasa isang walang pag-asa na sitwasyon. Ngayong napanalunan na ni Mateo ang isang napakalaking lugar, napakaraming tao ang talagang nagtago na may mentalidad na kontento nang mapanatili ang soberanya sa isang bahagi ng bansa. Sa ilalim ng ganitong mga pangyayari, paano magkakaroon ng ganitong uri ng epekto? Tumanggo si Mateo nang marinig iyon at sinabing, "Magsikap ka. Para sa mga naghihintay mamatay, ayos lang na hayaan mo na rin sila. Ang mga sundalo ay umaasa sa kalidad, hindi sa dami." "Opo, Panginoon ko." Pagkalipas ng ilang araw, ang malaking hukbo ng dalawang kaharian ay nagharap sa labas ng mga hangganan ng impluwensya ng bagong Tranquil Cloud Sect. Siksikan ng panig ng Fierce Gale World. Sa abot ng iyong makakaya, pawang mga martial artist ng Fierce Gale World ang mga ito. Sa kabaligtaran, ang panig ng Tranquil Cloud Sect ay mayroon lamang ilang 10,000 tao, na parang isang maliit na bangka sa malawak na katubigan. Walang kapantay na kahinaan. Ang dakilang hukbo ng Fierce Gale World ay maayos, nagpapakita ng kapangyarihan at kadakilaan. Sa isang tingin pa lang ay malinaw na sila ay mahusay na sinanay. Habang nasa panig ng Endless World, bawat isa sa kanila ay walang disiplina at walang inaalala, na may matamlay na anyo. Parang isang grupo ng iba't ibang grupo. Kahit paano ito tingnan, ang Endless World ay mukhang wala ring tsansa na magtagumpay. Sa dakilang hukbo ng Fierce Gale World, mayroong isang tao sa harapan na may mahabang buhok at malapad na dibdib, elegante at matino. Ito ay walang iba kundi ang pinuno ng pamilyang Lane ng Fierce Gale World, si Highland Lane. Nang makita niya si Mateo sa kampo ng kalabang partido, hindi sinasadyang nabaling ang kanyang mga mata sa kanya. "Hindi ko inakalang ang tinatawag na Tranquil Cloud Sect na ang kasalukuyang sumisikat kamakailan ay nahikayat pala ng batang ito." Medyo gulat na sabi ni Highland. Kilala ba talaga ni Commander ang batang ito? Gulat na tanong ng isang powerhouse ng 7th level Divine Traversing sa likuran ni Highland. Tumanggo si Highland at sinabing, "Kung ituturo ko ito, natural na malalaman mo rin." Ang batang ito ay si Mateo na nagdulot ng kaguluhan sa kabisera ng araw na iyon. Noong nakaharap niya ang kanyang kamahalan, ang ikapitong presyo, naobserbahan ko na siya mula sa malayo noon. Hindi ko akalain na sa loob lamang ng ilang taon na hindi nakikita, ang batang ito ay nakarating na sa tugatog ng Soul Sea Realm. Ang batang ito talaga. Noong nakikipagkompetensya siya sa ikapitong presyo, isa lamang siyang Crystal Formation Realm. Gaano nakatagal iyon? Nag-cultivate na siya para maabot ang pinakamataas na antas ng Soul Sea Realm. Gulat na sigaw ng mga powerhouse ng Divine Traversing Realm. Ang talento ng batang ito ay talagang kahanga-hanga. Bukod pa rito, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay kahanga-hanga.
Ayon sa aming impormasyon, kahit na ang batang ito ay nasa peak soul sea realm pa lamang, mayroon pa rin siyang lakas para pumatay ng mga middle stage divine traversing realms. Sabi ni Hylan. Tungkol sa lakas ni Mateo sa pakikipaglaban, hindi masyadong nagulat si Hylan. Dahil sa talento ni Mateo, kung hindi niya kayang lumampas sa hangganan para makipaglaban, magiging katawa-tawa iyon. Pero hindi rin ito masyadong pinagtuunan ng pansin ni Hylan. Kahit na nasa 8th level divine traversing pa lamang siya, mayroon pa rin siyang origin spirit 9 transformations, ang natatanging antas na ito ng tagumpay. Kung pag-uusapan ng lakas sa pakikipaglaban, mas malakas pa siya kaysa sa peak 9th level divine traversing. Kung hindi man lang niya mapabagsak ang isang 9th level soul sea, magiging kahihiyan din iyon. Paano kung kaya niyang tumawid sa mga hangganan para makipaglaban? Sa harap ng commander at ng ating dakilang hukbo, lahat ay gumuho sa unang suntok. Sa pagkakataong ito, napatay na natin ang lahat ng ating mga piling tao. Kung hindi man lang natin mapabagsak ang 10,000 taong ito, biro lang iyon. Sabi ng nasasakupan ng may mapanghamak na tingin. Hinaplos ni Hylan ang kanyang balbas at ngumiti habang sinasabing, tama ang sinabi mo. Tungkol dyan, itong si Mateo ay itinuturing din na malaking tulong sa amin. Totoo nga, kahit gusto pa naming umidlip ay may nagpadala pa ng unan. Basta't nalipol namin silang lahat sa laban na ito, malamang wala ng ibang mga ngahas na tumalon-talon sa walang hanggang mundo. Ang sikat ng batang ito. Hindi ko akalain na isa rin pala siyang tanga. Gamit ang kanyang potensyal, kung makakahanap siya ng maayos na lugar at makakapag-retreat, at pagkalipas ng ilang taon, makakaakyat siya sa Divine Realm. Ano ang kinalaman ng mga bagay sa Endless World sa kanya? Bukod pa rito, ang ating dakilang hukbo ay sumusulong sa hangganan sa pagkakataong ito. Kung alam niya kung ano ang makakabuti para sa kanya, dapat din niyang iwasan ang pag-atake at dahan-daang maghanap ng solusyon. Marahil ay may pag-asa pa rin. Ngayon, pinili niya talagang hampasin ang bato gamit ang itlog. Talagang kalokohan hanggang sa pinakamataas. Natatawang sabi ni Hylan, hindi mo minamaliit ang batang ito. Malamang ay may paraan siya para makatakas dahil nang ahas siyang makipaglaban sa atin ng harapan. Sandali lang, ako na ang bahala sa kanya. Pagsamasamahin mo ang iba pang divine traversing realms at diretsyong sugurin siya. Kahit anong uri ng mga pukana o intriga ang mayroon siya, sa harap ng lubos na lakas, wala rin itong silbi. Opo, Commander. Pagkatapos magsalita, gumalaw ang figure ni Hylan habang lumilipad palayo. Nang makita ni Mateo ang sitwasyon, lumipad din siya palabas, hinarap si Hylan sa di kalayuan. Mateo, napakatalino mong tao. Hindi mo pa rin ba lubos na nauunawaan ang sitwasyon sa oras na ito hanggang ngayon? Bakit hindi mo na lang talikuran ang kadiliman para sa liwanag ngayon at mailigtas kita sa kamatayan ngayon din? Malamig na sabi ni Hylan, dala ang pag-uugali ng pagmamataas. Pero napangiti si Mateo nang marinig iyon. Walang ideya kung buhay o kamatayan ang tinutukoy ng lalaking ito sa harap niya, di ba? Kilala mo ako. Medyo nagulat si Mateo sa kakayahang tawagin ang pangalan niya nang walang kahirap-hirap. Sa tingin niya, ngayon lang niya nakita ang taong ito. Noong araw na iyon, nagkaroon ka ng isang mahusay na labanan kay kanyang kamahalan, ang ikapitong presyo, pinapanood ko ang laban sa malayo, sa gilid ng field, nakangiting sabi ni Hylan. Biglang natauhan si Mateo nang marinig niya iyon. Nakita niya si Hylan na nagsasalita ng walang kabuluhan tungkol sa kanyang paglabas kasama ang ibang tao ngayon lang. Malinaw na nakilala niya ito. Mukhang marami pa ring tao ang nagmamasid sa kanya sa dilim noong araw na iyon sa kabisera. Tumanggaw si Mateo, pahiwatig na naiintindihan niya ang sitwasyon. Pagkatapos ay sinabi niya, kaibigan, binibigyan kita ng huling pagkakataon ngayon. Maaari mong piliing talikuran ang dilim para sa liwanag. Huwag mo nang tulungan ang masasama na ipagpatuloy ang masasamang gawain. Bilang na ang mga araw ni Tommy at hindi na siya maaaring tumalon-talon pa sa loob ng maraming araw. Napakalakas ng boses ni Mateo, direktang kumakalat. Agad na nagpakawala ng isang nakabibinging tawa ang milyon-milyong malalakas na hukbo ng Fierce Gale World nang marinig nila ang sinabi ni Mateo.
Sa kanilang pananaw, sira-sira lang ang utak ni Mateo at hindi niya maintindihan ang sitwasyon. Ang taong ganoon ay maaari ring maging commander-in-chief. Hahaha. Pinapatalikod niya tayo sa dilim para sa liwanag. Hahaha. Mawawala na ako sa kakatawa. Para sumuko ang 1,000,000 malakas na hukbo sa 10,000 tao. Sigurado ba ang lalaking ito na maayos ang kanyang pag-iisip? Tingnan ninyo ang kanilang dakilang hukbo. Ilan lamang sa mga kawawang first level divine traversing ang talagang nangahas na magbitaw ng ganitong kalokohan. Hinahangaan ko talaga ang kanyang katapangan. Ngumisi ang mga powerhouse ng divine traversing realm ng Fierce Gale World hanggang tainga. Bago ang malaking labanan, ang pagkakaroon ng kaunting ganitong uri ng biro ay isang uri din ng ginhawa. Sa totoo lang, hilang sila, kundi pati si Stanley, lahat sila ay nakaramdam din ng hiya. Kahit na malaki ang tiwala niya kay Mateo, hindi niya talaga mahulaan kung anong klaseng paraan ang magagamit ni Mateo para manalo sa malaking digmaang ito sa pagitan ng dalawang mundo. Kahit pa matapos ni Mateo ang 8th level divine traversing ng kabilang partido, isa itong talo at tagumpay. Kung may ibang tao na pinalitan para tumayo sa harap ng pormasayon, matagal na sanay na dala ni Stanley ang kanyang malaking hukbo para tumakas. Tanging si Mateo lamang ang makakapagpalakas ng loob niya. Natural lang na itinuring ni Hyla na biro lang ang pakikinig. Natatawang sabi niya kay Mateo, nakita mo rin ang reaksyon ng lahat. Pero nakita mo na ba ang ekspresyon ng mga martial artists sa likod mo na kalmadong nakatingin sa kamatayan? Mukhang wala ring pag-asa sa iyo ang sarili mong hukbo. Hindi ito ikinabahala ni Mateo at walang pakialam na sinabi, mukhang pinipili mong lumaban ng matigas ang ulo hanggang sa huli. Binigyan na kita ng pagkakataon. Ikaw mismo ang hindi marunong magmahal. Dahil ganoon nga, hindi ako ang dapat sisihin. Humagalpak ng tawa si Hylan at sinabing, Mateo, alam kong mayroon kang Origin Spirit 9 transformations. Pero kahit na mas malakas pa ang iyong Origin Spirit 9 transformations, hindi rin ito kayang makawala sa mga tanikala ng Soul Sea Realm. Habang ako. Boom! Biglang sumabog ang aura ni Hylan, ang kanyang kahangahangang momentum ay sumusulpot patungo sa mga ulap. Sa paningin ng lahat, tuluyan na itong umabot sa pinakamataas na antas ng Divine Traversing. 687. Lumalabas na ikaw pala ang pinuno ng pamilyang Lane. Tungkol kay Hylan Lane na marunong gumamit ng Origin Spirit 9 transformations, nakaramdam si Mateo ng bahagyang pagkagulat, na nagpapakita ng ekspresyon ng biglaang pagkaunawa. Siyempre, hindi niya masyadong ikakabahala ang paglakas ni Hylan. Pero ang gulat na itsura ni Mateo ay napagkamala ni Hylan bilang isang takot. Huho, ngayon ko lang nalaman yan ha. Huli na ang lahat. Mukhang kontrolado na ni Hylan ang lahat. Walang magawang sabi ni Mateo, huli na ba ang lahat? Bakit parang hindi ko pa rin maramdaman? Sa mundong ito, palaging may mga taong maganda ang pakiramdam tungkol sa kanilang sarili. Sabi ni Hylan nang may malamig na ngiti, sige, tama na ang pagdadaldal. Sa tingin mo ba ay mabibighani ako sa panlilinlang mo? Hindi napigilan ni Mateo ang matawa nang marinig niya iyon at sinabing, nakalimutan ko ang sinabi ni Renan Hale noon, 1 oras ka lang tatagal gamit ang Origin Spirit 9 transformations. Huho, pero hindi ito aabutin ng 1 oras. Habang sinasabi niya ito, biglang sumabog ang aura ni Mateo, at ginamit ang Origin Spirit 9 transformations ng sabay. Hindi nagtagal, ang kanyang aura ay naging kalahating hakbang na banal na pagtawid. Half-step divine traversing ba yan? Siguro hindi mo pa rin alam ang pagkakaiba sa pagitan ng peak 9th level divine traversing at half-step divine traversing, di ba? Kalimutan mo na yan, pauuwiin na kita. Habang sinasabi niya, tapang na ikinaway ni Hylan ang kanyang mga manggas at sumigaw sa isang malakas at maringal na boses, atakihin mo ako. Huwag kang mag-iwan. Nang kahit ano. Sugod na. Sugod na. Sandaling nagdaan, sunod-sunod na umangat ang sigaw ng digmaan ng milyon-milyong malakas na hukbo ng Fierce Gale World, at mabilis na lumapit kay Stanley. Ang mga eksperto na mahigit 20 taong gulang sa Divine Traversing Realm ay pumila ng sunod-sunod at unang pumasok. Ang paghawak kamay ng mga taong mahigit 20 taong ito ay tunay na isang hindi mapaglabanan na pagsalakay.
Ngunit, sa oras na ito, dalawang figure, isang asul at isang puti, ang biglang lumitaw sa gitna ng larangan ng digmaan, na nakaharap ng harapan sa pag-atake ng Fierce Gale World. Ang isang asul at puting figurang ito ay natural na sina Mark at Megan. Ang nayayanig na milyon-milyong malakas na hukbo sa paningin ng ibang tao ay hindi gaanong naiiba sa mga langgam sa paningin ng 2 taong ito. Nakita ko lang na marahang inihampas ng dalawa ang 2 palad, na babalot ng napakalaking enerhiya habang umiikot ito patungo sa dakilang hukbo ng Fierce Gale World. Boom! Ang mga powerhouse na mahigit 20 Divine Traversing Realm ay agad na napatay nang hindi man lang nagpapakawala ng kahit isang malungkot na sigaw. At ang natitirang puwersa ng 2 palad ay hindi pa rin nababawasan, kaya direktang sumabog ito sa malaking hukbo. Sandaling umalangaw-ngaw ang mga malungkot na iyakan. Hindi rin alam kung ilang buhay ang nawala sa ilalim ng 2 palad na ito. Plano pa lang ni Hyla na harapin si Mateo. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ang kanyang mga mata na mapalunok. Nakakagulat ang eksenang ito. Sa isang pagkumpas ng kamay, naging abo ang mahigit 20 Divine Traversing Realm powerhouses. Gaano kalakas na lakas ang kailangan nito? Iyon ang mga powerhouse ng Divine Traversing Realm. Ang pinakamakapangyarihang pag-iral ng Endless World. Sa mga ito, mayroon pang 2 7th level Divine Traversing, at 7 hanggang 8 middle stage Divine Traversing Realm powerhouses. Kahit naharapin niya ang sarili, sa sitwasyong hindi niya ginagamit ang Origin Spirit 9 transformations, napakahirap pa ring makamit ang tagumpay. Pinatay sila ng 2 taong iyon ng ganito lang. Bakit kayo natutulala pa rin? Kayo na ang magtanghal. Nang makitang nasa kawalan ng ulirat sina Stanley at ang iba pa, pinaalalahanan sila ni Mateo. Oo. Sige. Ang ekspresyon ni Stanley ay eksaktong kapareho ng kay Hylan, nakanganga ng husto, nakatitig sa eksenang ito nang hindi makapaniwala. Natulala kayo para saan? Kasama ninyong atakihin ang amang ito at patayin ang grupo ng mga hayop na ito. Patayin ninyo. Tuwang-tuwa na sigaw ni Stanley at nanguna sa pagsalakay patungo sa dakilang hukbo ng Fierce Gale World. Matagal nang magkaugnay ang mga iniisip ni na Cedric at Zenon at sumunod sila sa likuran. Sa pangunguna ng 3 taong ito, nakabawi rin ang iba. Libo-libong tao ang sumugod patungo sa dakilang hukbo ng Fierce Gale World sa makapangyarihang mga grupo. Kahit na sinasabing napakalakas na pangkat, hindi pa rin ito umabot sa bahagi ng kabilang panig. Sa harap ng milyon-milyong malakas na hukbo, ang kanilang bilang ay kaawa-awa pa ring kakaunti. Sa oras na ito, ang kahangahangang momentum ng 10,000 taong ito ay lubos na nalampasan ang milyon-milyong malakas na hukbo. Tinakot ng atake ni na Mark at Megan ang dakilang hukbo ng Fierce Gale World. Sa sandaling nagtagpo ang magkabilang panig, naging isang panig na massacre ito. Mga Stanley, masasabing mga veterano na sila sa 100 labanan. Ang kanilang pakikipagtulungan ay pahiwatig na ng kanilang pagtutulungan na halos magpatindig ng balahibo ng mga tao. Ang 30,000 taong ito na dinala niya ay talagang mas makapangyarihan pa kaysa sa 300,000, kahit pa sa isang 500,000 malakas na hukbo. Ang tiyempo, heograpiya, at kalagayan ng tao ay pawang pabor sa dakilang hukbo ng Tranquil Cloud Sect. Paanong hindi sila mananalo? Bagkus, pagkatapos ng isang pag-atake ni na Mark at Megan, nawala na sila ng gana na umatake muli at maingat na umatras sa isang tabi. Ito rin ang sadyang itinuro ni Mateo dati. Kailangan lang nilang kumilos ng isang beses at iwanan ang natitira sa kanya at sa dakilang hukbo ng Tranquil Cloud Sect. Dahil sa matagal na inaapi, ang Endless World ay nangailangan ng isang malaking tagumpay upang mapataas ang moral. At ang tagumpay na ipinaglaban gamit ang sarili nilang mga kamay kumpara sa kamay ng ibang tao, ibang-iba ang ganitong pakiramdam. Bukod dito, ang isang walang talo na Panginoon ay nangailangan ng hindi mabilang na mga labanan upang mapagan ang loob. Ang milyong malakas na hukbo ng Fierce Gale World ay walang dod ang pinakamahusay na hasaan. Nakalusot na ang 3 grupo ng Stanley sa Divine Traversing Realm noong una. Matapos ang magkabilang panig sa labanan, para na rin silang pumasok sa isang lugar kung saan walang lumalaban. Ang mga lugar na kanilang dinaanan ay parang mga balang na dumadaan. Kahit ang mga ibon at aso ay hindi nakaligtas.
Kahit na hindi umabot sa kanilang antas ang iba, sila ay matalas din ng walang kapantay. Tanging ang batch na pinakahuling sinanay ang tila medyo nahihirapan. Ngunit ang kanilang kahangahangang momentum ay napalakas na. Kahit na may mga nasawi, nalampasan pa rin nila ang kanilang mga kalaban. Nawala na ang moral ng mga sundalo. Mabilis na bumagsak ang milyon-milyong malalakas na hukbo, naghahangad na tumakas pa hilaga. Sino ang may ganang magpatuloy sa pakikipaglaban? Dahil dito, ang paghina ng hukbo ng Fiercedale World ay lalong hindi na mababawi. Ang malaking labanan na dating may malaking pagkakaiba sa lakas ay naging isang panig lamang na massacre. Nang makita ni Hylan ang eksenang ito, naisip pa niyang mamatay. Noong mga nakaraang sandali, mayabang pa rin siya sa sarili niyang tagumpay at inakala niyang isa siyang elepante, at ang pag-akyat sa Tranquil Cloud Sect, ang langgam na ito, hanggang sa mamatay, ay kasing dali lang ng pag-alis ng alikabok. Pero sa isang iglap lang, nagpalit ang magkabilang panig. Paanong may ganang makipaglaban pa rin si Hylan kay Mateo? Inilabas niya ang kanyang enerhiya ng senador siya at gusto nang tumakas. Pero, paano maihahambing ang bilis niya kay Mateo? Hindi pa siya nakakagalaw, at naharangan na siya ni Mateo. Dahil isa itong labanan, kailangan mong maging maingat. Malaki ang matatalo mo dahil abala ang isip mo sa ibang bagay. Malamig na sabi ni Mateo. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Hylan. Nagngingit-ngit ang mga ngipin niya at bigla siyang umungal, Starfire Ablazing Prairie. Mapunta ka sa impyerno. Naranasan na ni Mateo ang hakbang na ito dati mula sa kanyang anak na si Zane. Gayunpaman, nang pinakawalan ito ni Hylan sa oras na ito, hindi na mabanggit ng sabay-sabay ang kapangyarihang iyon. Sinihil ni Hylan ang apoy ng asensya sa loob ng kanyang katawan hanggang sa sukdulan, pagkatapos ay bigla itong pinasabog. Sapat na ito upang lipulin ang anumang powerhouse sa ilalim ng 9th level Divine Traversing. Pero nakakalungkot, si Mateo ay nasa kalahating hakbang na Divine Traversing Realm isa ngayon. Tunay na pagpatay ng dragon sa kilusang apoy. Nagamit na ni Mateo ang galaw na ito hanggang sa punto ng kahusayan. Gamit ang kalahating hakbang na lakas ng Divine Traversing, agad nitong ikinalat ang Starfire Ablazing Prairie ni Hylan sa lahat ng direksyon. Putok. Malakas na tumama ang suntok na ito sa katawan ni Hylan. Ang isang peak 9th level Divine Traversing powerhouse ay hindi talaga kayang tumagal kahit isang galaw sa ilalim ng mga kamay ni Mateo. Si Hylan na nakatanggap ng suntok na ito ay malubhang nasugatan na. Dahan daw ang lumutang si Mateo sa tabi niya at ngumiti. Isang walang kapantay na matinding Divine Soul Attack ang biglang sumalakay patungo sa dagat ng kamalayan ni Hylan. Sining na naghahanap ng kaluluwa. Malupit na pinunit ni Mateo ang dagat ng kamalayan ni Hylan, nais niyang magsagawa ng paghahanap sa kaluluwa ni Hylan. Pero nang sandaling iyon, biglang sumigaw si Hylan ng mapanglo. 688. Nagbago ang ekspresyon ni Mateo at agad na nawala ang kanyang banal na pakiramdam. Napasigaw ng malungkot si Hylan, pagkatapos ay nanigas ang kanyang mga binti at hindi na nakagalaw. Maliwanag, si Hylan ay mas patay na kaysa patay na. Sa sandaling iyon, gusto sanang gamitin ni Mateo ang soul-searching art kay Hylan, ngunit ang banal na kaluluwa ni Hylan ay naglabas ng isang lubhang nakakatakot na aura. Kasunod noon, ang kanyang banal na kaluluwa ay direktang giniling. Kung hindi dahil sa pag-address ni Mateo sa takdang panahon, malamang maaapektuhan din siya. Mateo, ano iyon? Napansin din ni Mark at Megan ang kakaibang ugali ni Mateo kaya lumapit sila para magtanong. Kumunat ang noo ni Mateo at sinabing, gusto ko sanang hanapin ang kaluluwa niya, gusto kong malaman kung may impormasyon tungkol sa mga magulang ko. Hindi ko inaasahan na ang banal niyang kaluluwa ay may mga paghihigpit na ipinataw ng mga tao. Sa sandaling isinagawa ko ang soul-searching art, agad itong nagdulot ng mga paghihigpit, at ang kanyang kaluluwa ay naglaho. Bahagyang nagulat si Megan nang sabihin niya, ang lakas ng taong ito ay talagang nabibilang sa mga pinakamataas na pag-iral sa lower realms. Paano niya nagawang kusang loob na ipataw sa mga tao ang ganitong mga paghihigpit? Ang pagkawasak ng kaluluwa ay ang kawalan ng kakayahang makapasok sa natural na siklo ng samsara. Kahit na mayroon lamang kaunting pag-asa upang mabuhay, ang martial artist ay hindi rin papayag na magtakda ang mga tao ng ganitong mga paghihigpit.
Bukod pa rito, ang lakas ni Hylan ay mas malakas pa kaysa sa ordinaryong 9th level Divine Traversing. Sino ang makakapilit sa kanya na magpatupad ng ganitong uri ng paghihigpit? Umiling si Mateo at sinabing, dapat ay may mga taong naglagay ng mga paghihigpit sa kanya sa mga pagkakataong hindi niya alam. Ang ganitong uri ng pamamaraan ay napakalihim. Sa lakas niya, hindi niya talaga ito matutukoy. Hindi napigilan ni Megan ang magulat nang marinig niya iyon, para makapaglagay ng mga paghihigpit sa banal na kaluluwa ng isang ikawalong antas na banal na paglalakbay, kahit si Tommy na iyon ay hindi rin magagawa iyon, tama ba? Tumanggaw si Mateo at tahimik na kinilala ang haka-haka ni Megan. Kahit na isang makapangyarihang boundless realm si Tommy, ang pagnanais na maglagay ng ganitong mga paghihigpit sa banal na kaluluwa ni Hylan ng walang tunog, ay hindi talaga ito magagawa. Hey! Mukhang ang mga nasa mataas na posisyon sa Fierce Gale World ay malamang na kontrolado ng mga taong nasa likod ng mga eksena noon pa man. Kung tama ang aking mga haka-haka, si Tommy ay isa lamang piraso ng chess, sabi ni Mateo nang may malamig na ngiti. Ito. Si Tommy ay isang martial artist ng Boundless Realm. Kahit siya ay kinokontrol. Labis na namangha si Megan sa haka-haka ni Mateo. Tumanggaw si Mateo at sinabing, malamang na hindi kayang alisin ng bagay na ito ang relasyon sa Divine Realm. Wala akong ideya kung anong puwersa ang nagmamanipula sa likod, at kung anong klaseng layunin ang mayroon. Dahil sa napakaraming bagay na pinag-uusig ng mga taong ito sa lower realms, malamang ay napakalaki ng kanilang hinahangad. Mukhang itong mga nakaraang taon, hindi rin ganoon katahimik ang Divine Realm. Noong mga taon na nasa Divine Realm si Mateo noong nakaraang buhay, ang iba't ibang matataas na puwersa ay halos nasa estado ng ekwilibriyo. Kahit na paminsan-minsan ay may mga alitan, maliliit na isyu lang din naman iyon. Ang pagkawasak ng Medicine King Hall ay malamang na ang pinakakahangahangang bagay na nangyari nitong ilang taon sa Divine Realm. Gayunpaman, may mga taong nag-uudyok ng digmaan sa pagitan ng dalawang mundo at nangongolekta ng matibay na kapangyarihan. Malamang na hindi maliit ang kanilang hinahangad. Nahulaan ni Mateo na ang ganitong insidente na nangyayari sa pagitan ng Fierce Gale World at Endless World ay malamang na hindi exception. Sa ibang maliliit na mundo, malamang ay marami ring ganitong insidente ang nangyari. Pero kahit na mayroon siyang ilang mga haka-haka, malakas din ang loob ni Mateo, kulang lang sa kapangyarihan ngayon. Ang kanyang lakas ay halos umabot na sa tugatog sa lower realms. Ngunit nang mailagay sa Divine Realm, ito ay simula pa lamang. Marami pa ring kailangang gawin. Pagkalipas ng 3 araw, natapos na ang malaking labanan. Pinangunahan ni Stanley ang dakilang hukbo ng Tranquil Cloud Sect at hinabol ang mga ito sa layong 10,000 milya, na halos kalahati ng mga martial artist ng Fierce Gale World ang napatay. Sa sandaling magalit ang isang soberano, lumutang ang mga bangkay sa loob ng 10,000 milya. Ang kasalukuyang Mateo ay karapat-dapat ng maging soberano ng walang hanggang mundo. Sa pamamagitan ng labanang ito, sumabog ang katanyagan ng Tranquil Cloud Sect sa buong Endless World, at agad na kumala sa buong Endless World. Ganap na pagpuksa sa 20 sa mga powerhouse ng Fierce Gale World Divine Traversing Realm. Natalo ang milyong malakas na hukbo ng Fierce Gale World gamit ang 40,000 hukbo. Sino pa ba sa walang hanggang mundo ang makakalikha ng ganito kagandang mga gawaing militar bukod kay Mateo? At gaya ng inaasahan ni Mateo, sa pamamagitan ng kampanyang ito, muling naitatag ang kumpiyansa ng mga martial artist ng Endless World. Ang mga malalaki at maliliit na puwersa ay lumitaw na parang mga usbong ng kawayan pagkatapos ng ulan sa tagsibol. Nagsagawa ang mga puwersang ito ng mga baliw na kontra-atake sa mabangis na mundo ng Gale. Sa loob ng ilang panahon, ang walang hanggang mundo ay naging mga larangan ng digmaan sa lahat ng dako. Siyempre, ang labanang ito ay lalong nagpaangat sa reputasyon ng Tranquil Cloud Sect. Napakarami at hindi mabilang ang mga puwersa at mga naglalakbay na cultivator na sumama sa Tranquil Cloud Sect. Pero hindi interesado si Mateo sa mga makamundong bagay na ito. Natural lang na may mga taong tulad ni Stanley na dapat pamahalaan ang lahat. Ang Deer Cry City na ito ay pansamantalang tirahan lamang. Ang iniisip ni Mateo ay nasa Warmland City pa rin.
Matapos gumaling ng ilang araw, inutusan ni Mateo ang hukbo na umalis at dumiretso sa lungsod ng Warmland. Noong gabi bago umalis ang hukbo, maliwanag ang buwan at kakaunti ang mga bituin. Kasalukuyang ninanamnim ni Mateo ang mahirap makamit na kapayapaan. Mateo, hindi mo kailangang mag-alala. Tiyo at Tia, mabubuting tao sila na pagpapalain ng langit. Magiging maayos din sila. Matalinong babae si Megan. Kahit hindi ito ipinakita ni Mateo nitong mga nakarang araw, alam niyang palaging balisa ang puso ni Mateo. Kung hindi dahil dito, dahil sa kagustuhan ni Mateo, hindi niya hahayaang maging ganito kabigat ang kamay ni Stanley sa dakilang hukbo ng Fierce Gale World. Umiling si Mateo at bumantong hininga habang sinasabing, palihim akong sumumpa sa puso ko noon, na hindi ko nahahayaang masaktan muli ang mga kamag-anak ko. Ngunit, hindi ko pa rin ito nagawa sa huli. Sabi ni Megan, magaling ka na. Tommy, silang lahat ang pangunahing salarin. Kasalanan ko ang lahat. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari noon pa, dapat pinatay ko na siya agad noon. Lumingon si Mateo para tingnan si Megan. Nakangiti niyang sinabi, Megan, maalalahanin ka at maunawain. Paano mo naman maisisi sa iyo ang bagay na ito? Alam kong gusto mong iwan si Tommy para personal kong ayusin. Hindi na ako makapaghintay na magpasalamat sa iyo, bakit pa kita masisisi? Namula ang mukha ni Megan, ngunit sinabi niya, nitong mga nakaraang araw, nakikita kong wala kang gana sa pagkain at inumin. Talagang nag-aalala ako sa iyo. May mga bagay na maaaring mas makagan sa pakiramdam kung sasabihin mo ito. Nakangiting sabi ni Mateo, maraming salamat sa pag-aalala mo Megan. Ayos lang ako. Tumingin ng diretso si Mateo kay Megan, ngunit namula ang mukha nito, at hindi niya napigil ang tumango at magbaba ng kilay bilang paggalang. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, walang kapantay ang kagandahan ni Megan. Maging si Mateo ay walang ibang nagawa kundi aminin na medyo naantig siya sa babaeng ito. Sandaling naging medyo hindi malinaw ang kapaligiran. Hey! Ang lakas ng loob na agawin ang kay Bryce Walker, Bob Arrow, pagod na akong mabuhay. Hindi kalayuan, isang binata ang direktang nagwasak sa kawalan ibinunyag ang kanyang figure, na lubos na sumire sa malabong kapaligirang ito. At ang makapal na selos at hangering pumatay sa kanyang mga salita ay hindi maitago kahit anong mangyari. Sabay na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni na Mateo at Megan. May nagmamasid sa kanila sa kawalan, at ni isa sa kanila ay walang nakatuklas nito. Bryce! Bakit ikaw? Namutla si Megan sa takot. Hindi pinansin ni Bryce si Megan. Sa halip, ang kanyang tingin ay nakatitig ng walang emosyon kay Mateo. Sa harap ni Bryce, halos mawalan na ng hininga si Mateo. Hindi kayang kalabanan ng kasalukuyang Mateo ang lakas ng kabilang panig. Tumingin si Bryce kay Mateo. Isang bungkos ng apoy ang biglang lumabas mula sa kanyang mga mata. Huwag! Napasigaw sa takot si Megan at pinakawalan ang kapangyarihan ng Moonlight Heavenly Eye ng walang pag-aalinlangan. Boom! Kahit na nawalan na ng bisa ang Moonlight Heavenly Eye, hindi pa rin ito nahaharangan ng atake ni Bryce. Biglang sumabog ang hangin sa paligid ni Mateo, dahilan para lumipad siya palabas. Power! Napahawak si Mateo sa kanyang dibdib at agad na dumura ng dugo. 689. Nablock na ni Megan ang halos kabuuan ng atake ni Mateo, pero natalo pa rin si Mateo at nasugatan ng husto. Vast Sun Flameheart Pupil. Napakagaling. Tatandaan ko ito. Nagngingit-ngit si Mateo at sinabing. Sumulyap si Bryce kay Mateo nang may pagtataka at malamig na sinabi, isang maliit na aboriginal ang talagang nakakakilala sa Vast Sun Flameheart Pupil. Mukhang medyo malaki man ang sinabi sa iyo ni Megan. Pero sa tingin mo ba epektibo ang banta mo sa akin? Napuno ng puot si Bryce kay Mateo, na nagpapakita ng kanyang balak pumatay. Nako! Biglang hinawakan ni Megan ang mukha niya gamit ang kamay niya, ang ekspresyon niya ay nagpapakita ng sakit. Hindi napigilan ni Bryce ang labis na pagkagulat nang makita ang sitwasyon at dali-daling nagsalita, Megan, anong problema mo? Huwag kang lumapit. Mahinang saway ni Megan. Pero tuluyang binaliwala ni Bryce ang babala ni Megan at gusto niya itong lapitan at suportahan ng labis. Biglang kumislap ang isang malamig na liwanag. Isang matalas na punyal ang nakatutok na sa leeg ni Megan, ngunit ang kamay na may hawak ng punyal ay kanya. Napahinto lang si Bryce sa paglalakad nang makita niya ito.
Madilim ang ekspresyon ng mukha nito habang sinasabi, Bryce, kung hihipuin mo siya, mamamatay ako sa harap mo. Sumimangot si Bryce at sinabing, Megan, ano ang ibig sabihin nito? Napagkasunduan na ng mga pinuno ng pamilyang Walker at Yates ang ating kasunduan. Problema nila yan. Anong kinalaman ko yan? Sabi ni Megan nang may matigas na tingin. Nang makita ang ugali ni Megan, hindi napigilan ni Bryce ang kanyang galit at sinabing, Megan. Bakit ako, Bryce, hindi sapat para sa iyo? Kung pag-uusapan ang pinagmulan, ako ay isang marangal na anak ng isang rank 1 Holy Land. Kung pag-uusapan ng lakas, sapat na rin ako para mapabilang sa top 10 sa mga batang henerasyon ng Divine Realm. Hindi pa rin kaya ako maihahambing sa isang katutubong nasa puso mo mula sa Lower Realm. Ang kalawan sa pagitan ni Mateo at Megan kanina, ay isinaalang-alang ni Bryce ang lahat. Wala nang mas hihigit pa sa ganoong eksena ang nagbigay sa kanya ng dagok. Sa kanyang pananaw, si Mateo ay isa lamang katutubo. Sa pinakamataas na antas, isa siyang henyo sa mga martial artist sa mga katutubo. Pero sa kanyang pananaw bilang pinakamataas na makapangyarihang henerasyon ng isang Divine Realm, si Mateo ay isang basura, ang pinakamababa sa lahat. Hindi matanggap ni Bryce na mas gusto ni Megan ang isang katutubo kaysa sa kanya, ang katotohanan ito. Kaya naman, gusto niyang patayin si Mateo nang halos hindi man lang binibigyan ng pagkakataong magpaliwanag ngayon. Nang marinig ang mga salita ni Bryce, hindi napigilan ni Megan na tumingin kay Mateo, namumula ang kanyang mukha. Paano nagkaroon ng ganoong klaseng relasyon na sinabi ni Bryce sa pagitan niya at ni Mateo? Pero ang eksenang ito na tumama sa mga mata ni Bryce ay isang napakalaking pangungutya. Papatayin ko ang taal na ito ngayon at puputulan ko ang paniniwala mong ito. Gaya ng sinabi niya, muling sumayaw ang tingin sa mga mata ni Bryce. Malinaw na ilalabas niya ang galaw ng vast sun flame heart pupil. Ang lakas ng loob mo. Ang punyal sa kamay ni Megan ay bahagyang tumagos ng mas malalim. Isang manipis na sariwang dugo ang umagos sa punyal, tumulo sa kanyang blusa, na tila nakakagulat. Hindi sinasadyang nagbago ang ekspresyon ni Bryce, ngunit humupa rin ang apoy sa kanyang mga mata. Ang ginawa ni Megan ay nagpabaliw sa kanya at hindi alam ang gagawin. Nagngalit si Bryce sa poot at sinabing, Megan, kahit na mapigilan mo ako sa pagkilos ngayon, hindi mo rin ako kayang protektahan habang buhay. Dapat alam mo ang lakas ng ating pamilya Walker. Napakadaling patayin ang mga katutubo ng isang lower realm. Isa pa, kahit hindi ako kumilos ngayon, sa tingin mo ba ay papayagan ni Tio Yates ang sarili niyang anak na mahulog sa isang katutubo? Dapat ay malinaw sa iyo, imposibleng. Sa pagitan ninyo. Kung alam ni Tio Yates ang mga ginagawa ninyo, kahit hindi ako kumilos, malamang ay hindi rin niya ito pababayaan, hindi ba? Hindi sinasadyang nanginig ang buong katawan ni Megan nang marinig niya iyon. Lumingon si Megan at binigyan si Mateo ng isang komplikadong tingin, saka biglang nagsalita, Bryce, sa totoo lang, walang namamagitan sa amin ni Mateo. Mali ang pagkakaintindi mo sa sarili mo. Naningkit ang mga mata ni Bryce. Malinaw na hindi siya naniwala sa mga sinabi ni Megan, Megan, iniinsulto mo ba ang katalinuhan ko? Biglang umiling si Megan nang may seryosong mukha at sinabing, hindi ko iniinsulto ang katalinuhan mo. Ikaw mismo ang hindi nakaisip ng dahilan. Si Mateo, siya, ang aking mabuting kaibigan na nakilala ko sa Lower Realms, at siya rin ang tanging alchemist na kayang gamutin ang sakit na nakamamatay sa aking katawan. Kung papatayin mo siya, para mo na rin akong pinatay. Malamig na ngumisi si Bryce, ang mga emperador ng alchemy sa Divine Realm ay marami. Maaari kayang hindi pa rin maihahambing ang lahat ng mga ito sa isang katutubong batang lalaki. Sabi ni Megan, walang makakapantay sa kanila. Naniniwala akong narinig mo na nitong mga nakaraang taon, ang kondisyon ng aking katawan ay patuloy na lumalala. Dahil dito, nag-imbite si Ama ng maraming emperador ng alchemy para gamutin ako, ngunit wala ni isa ang nakapag-diagnose kung saan nakasalalay ang aking karamdaman. Gayunpaman, nakilala ko si Mateo. Hindi lamang niya na-diagnose kung saan nakasalalay ang aking karamdaman, ibinigay pa niya ang paraan ng paggamot. Sa mundong ito, maaaring siya lamang ang makakagamot sa aking karamdaman. Ang pagpatay mo sa kanya ay walang pinagkaiba sa pagpatay sa akin. Malinaw na hindi naniwala si Bryce sa mga sinabi ni Megan at sinabi ng may malamig na tawa, siya, isang katutubong batang lalaki, ay mas makapangyarihan pa kaysa sa mga emperador ng alchemy na iyon.
Pero hindi ibinaba ni Megan ang punyal na hawak niya at malamig na sinabi, Bryce, babalik ako sa iyo. Sasabihin ko sa iyo ngayon, ang sakit ko ay sanhi ng dalawang uri ng espiritong pangangatawa na pumipunit sa aking banal na kaluluwa. Pagkatapos mong bumalik sa banal na kaharian, maaari mong imbitahan ang isang emperador ng alchemy na lumapit at mag-diagnose sa akin. Kung may makakagamot sa aking sakit, wala rin akong masasabi kung hahawakan mo ulit si Mateo. Pero kung papatayin mo siya, mawawalan din ako ng pag-asa na mabuhay pa. Pero bago ako mamatay, sasabihin ko kay Ama na ikaw ang dahilan ng aking pagkamatay. Ang resulta nito, ikaw mismo ang magdadala nito. Nang marinig ang mga salita ni Megan, nagbago ang ekspresyon ni Bryce, at sinabi niya, binabantaan mo ba ako? Sabi ni Megan ang may malamig na ngiti, kalokohan yan. Gusto mong patayin ang taong Nagel iligtas sa buhay ko, pero sinasabi mong pinagbabantaan kita. Bryce, hindi ka ba masyadong mapang-asar? Walang humpay na kumurap si Bryce habang nakatingin kay Mateo. Ngunit nagngingit-ngit pa rin siya at sinabing, sige. Ipinapangako ko sa iyo na hindi mo siya papatayin pansamantala. Pagkabalik ko, hahayaan kong imbitahan ni Ama si Master Mark Inquaid na pumunta at gamutin ka. Kung matuklas kong niloloko mo ako ngayon, dapat alam mo na ang kahihinatnan. Nang marinig ni Megan ang pangalan ni Mark Ing, hindi sinasadyang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ang Mark Ing na ito ay ang Lord Vice Chairman ng Divine Realm Alchemist Association. Ang kanyang lakas sa alchemy path ay napakataas. Hindi inakala ni Megan na maglalaan talaga si Bryce ng ganoong kalaking puhunan. Hindi niya mapigil ang tumingin kay Mateo, ngunit binigyan siya ni Mateo ng isang matalim na sulyap. Hindi alam kung bakit, ang sulyap na ito ay agad na nagpakalma sa puso ni Megan. Tiningnan ni Bryce si Mateo nang may hindi masabi na selos at galit. Kahit noong una pa lang niyang nakita si Megan, namangha na siya sa malaking kanto nitong tingin. Pero hanggang ngayon, hindi pa siya nabibigyan ni Megan ng mabait na ekspresyon noon. Ang ibinigay sa kanya ay pawang pag-iingat at pagbabantay. Pero ang bagay na hindi niya nakuha pala ni Mateo ang lahat ng iyon. Kung tungkol naman sa mga sinabi ni Megan, hindi talaga naniwala si Bryce. Si Master Mark Ing ay isang tugatog ng Alchemy Emperor. Hindi siya naniniwala na ang personal na pagkilos ni Master Mark Ing ay hindi kayang gamutin ang tinatawag na sakit na nakamamatay sa katawan ni Megan. Sa oras na iyon, tingnan mo kung anong mga dahilan ang mayroon pa rin si Megan para pigilan siya sa pagpatay sa kanya. Tumingin si Bryce kay Mateo at malamig na sinabi, Brat, ipagdasal mo na sana na hindi magamot ni Master Mark Ing ang mga pinsala ni Megan. Kung hindi, mamamatay ka ng labis. Hindi nagsalita si Mateo sa buong oras. Bago pa man magkaroon ng sapat na lakas, lahat ng banta ay pawang kalokohan lamang. Pero ang kahihiyang idinulot sa kanya ni Bryce ngayon, lubos niya itong naaalala. 690. Tungkol sa banta ni Bryce, wala masyadong senyales si Mateo. Gumalaw ang kanyang isipan, at pinakawalan niya si Mark. Mark, kailangan ni Megan ng Asher Spirit Heart Fusing Fluid, sabi ni Mateo kay Mark. O, dito. Naglabas si Mark ng Asher Spirit Heart Fusing Fluid ng napakalakas ngunit naging mapagmatsyag laban sa Bryce na hindi mahahalata ang lalim. Tinanggap ni Mateo ang Asher Spirit Heart Fusing Fluid at lumapit mismo sa harap ni Megan, at sinabing, maraming salamat sa iyong nakapagliligtas buhay na biyaya. Gayunpaman, tinitiyak ko sa iyo, ito na ang huling pagkakataon. Magbukas ka. Tumingin si Megan kay Mateo, at masunaring ibinuka ang kanyang bibig. Hindi masyadong nagsalita si Mateo. Ibinuhos niya lang ang Asher Spirit Heart Fusing Fluid sa bibig niya. Pumasok ang Asher Spirit Heart Fusing Fluid sa kanyang tiyan, ngunit ang banal na kaluluwa ni Megan na ngayon ay napunit ay naging mas maayos. Naging mapula rin ang kanyang ekspresyon. Mula simula hanggang katapusan, kalmado ang ekspresyon ni Mateo. Pero alam ni Megan na ang mga ginawa ni Bryce kanina ay lubos na ikinagalit ni Mateo. Marahil sa paningin ni Bryce, si Mateo ay isa lamang katutubo. Ngunit alam ni Megan na mayroon siyang talentong higit na kahanga-hanga kaysa sa mga henyo ng Divine Realm. Ang pagkabigo ngayon ay mas magpapabilis lamang sa pagbangon ni Mateo. Tiningnan ni Bryce ang lahat ng ito ngunit hindi siya tumigil. Hindi siya tanga.
Kanina, matapos gamitin ni Megan ang kapangyarihan ng Moonlight Heavenly Eye, nanghina ang buong pagkatao niya, at namutla ang kutis niya. Pagkatapos uminom ng Asher Spirit Heart Fusing Fluid na dala ni Mateo sa oras na ito, agad na bumuti ang kutis ni Megan. Mukhang nagkasakit talaga si Megan at hindi niya magamit ang kapangyarihan ng Moonlight Heavenly Eye. Sa sandaling ito, hindi niya maiwasang maniwala ng kaunti sa mga sinabi ni Megan. Nako, kinakausap kita. Hindi mo ba narinig? Ang pagbaliwala ni Mateo ay nagpagalit kay Bryce. Sa kanyang pananaw, nang harapin siya ni Mateo, dapat ay nanginginig ito sa takot at kaba, nakaluhod pa nga sa lupa at nagmamakaawa. Pero, masyadong tahimik ang reaksyon ni Mateo. Tahimik hanggang sa medyo natarante siya ng husto. Ang ganitong uri ng pakiramdam ay talagang kakaiba. Hindi pa rin pinansin ni Mateo si Bryce. Lumingon siya at sinabi kay Mark, "Mark, mula ngayon, pupunta ka sa Divine Realm kasama si Megan. Tandaan, huwag mo siyang hahayaang mawala sa paningin mo." Walang kaalam-alam si Mark tungkol sa mga makamundong bagay. Ngunit napansin din niya na medyo kakaiba ang kasalukuyang kapaligiran. Napakalakas ng binatang ito sa harap niya. Nakarating na siya sa tier 7 pero pakiramdam niya ay hindi pa rin maintindihan ang kabilang panig. Nang makitang seryosong sinabi ito ni Mateo, tumango si Mark at sinabing, "Kalmado ka na. Ang ipinangako ko sa iyo, tiyak na tutuperin ko." Tumango si Mateo. Kahit hindi nagtagal ang kanilang pagsasama, malaki pa rin ang tiwala niya kay Mark. Kasunod nito, biglang lumingon si Mateo at sinabi kay Bryce, "Iwaksi mo ng mabuti ang kay-abangan mo. Kung gusto mong magkaroon ng totoong digmaan ng pamilya Yates at pamilya Walker, maaari mo akong patayin ngayon din." Nagbago ang ekspresyon ni Bryce, at natatawang sinabi niya, "Nakakatawang aboriginal. Sa tingin mo ba ay mapapatakot mo ang batang Panginoon na ito sa ilang salita lang?" Malamig na sabi ni Mateo, hindi lang si Megan ang may hawak ng Moonlight Heavenly Eye Physique, kundi may pasanin din siya sa Innate Battle Soul Physique. Ang pagpatay mo sa akin ay katumbas ng pagsira sa tanging pag-asa ng pamilya Yates para bumangon. Sa tingin mo ba ay magkakaroon ng totoong digmaan ng pamilya Yates sa pamilya Walker mo o hindi? Anong Innate Battle Soul Physique? Talagang walang kwentang kalokohan. Kahit sa Divine Realm, ang Innate Battle Soul Physique ay kilala lamang ng napakaliit na bilang ng mga tao. At sa napakaliit na bilang ng mga taong ito ay malinaw na hindi kasama si Bryce. Malamig na ngumisi si Mateo nang marinig iyon at sinabing, "Ignorante at walang alam. Maaari kang bumalik at tanungin si Jackson Walker kung ano ang Innate Battle Soul Physique." Kahit na medyo pedantic si Marking na iyon, nakikilala pa rin niya ang Innate Battle Soul Physique. Isang nakakatakot na aura ang umalangaw-ngaw. Hindi pa nakakagalaw si Bryce, at ang buong espasyo ay nagsimulang magulo. Paano nagawa ng isang katutubong tulad mo na direktang tawagin ang pangalan ng aking ama nang walang anumang paggalang? Paulit-ulit na sinabi ito ni Bryce. Parang halos mawala ng hininga si Mateo. Pero wala pa ring pakialam ang mukha niya habang sinasabing, may mga taong gumagamit ng pangalan para itawag sa kanila. Ano ang itatawag ko sa kanya kung hindi Jackson Walker? Kung may kakayahan ka, patayin mo na ako ngayon din. Kung hindi, itabi mo na lang yan para sa akin. Nang marinig ang mga salita ni Mateo, si Megan ay labis na nabalisa na halos tumalon palabas ang kanyang puso. Hindi niya talaga inaasahan na nang ahas pala si Mateo na udyukan si Bryce ng ganito. Kahit noong nasa kasagsagan pa lang ng kanyang buhay si Bryce, hindi na niya ito napigilan. Ang kay-abangan ni Mateo ay higit pa sa inaasahan niya. Sa harap ng ganitong walang kapantay na makapangyarihang si Bryce, inakala ni Megan na magkakaroon ng kaunting pagtitimpi at pagpaparaya si Mateo ng ilang panahon. Sino ang mag-aakala na walang balak magparaya si Mateo, kundi piniling maggantihan? Pabago-bago ang ekspresyon ni Bryce. Nagsimulang umikot at pumihit ang buong espasyo sa ilalim ng kanyang aura. Hindi niya talaga kayang tiisin ang isang katutubong tao na talagang maging ganito kawalang galang sa harap niya. Pero kung totoo ang sinabi ni Mateo, hindi niya talaga kayang tiisin ang dalawang pamilya na magkaroon ng totoong digmaan, o ganitong klaseng bagay. Ang iba't ibang puwersa ng Divine Realm ay naghihigpit sa isa't isa at hindi nila kayang tiisin ang kahit kaunting pagkakamali.
Maging ang kanyang ama na si Jackson Walker, ay tumatapak din na parang sa manipis na yelo. Biglang nawala ang aura sa katawan ni Bryce, at sinabi niya kasama si Mateo sa malamig na boses, "Ngayon, patatawarin ko ang buhay mo dahil sa mukha ni Megan. Maghintay ka hanggang sa makabalik tayo sa Divine Realm, natural lang na malalaman natin kung totoo o mali ang sinabi mo. Sa oras na iyon, hindi ka makakakalipad palayo kahit may pakpak ka pa." Pagkatapos magsalita, biglang pinakawala ni Bryce ang Vast Sun Flameheart Pupil. Boom! Diretso na lumipad palabas si Mateo, at muling samuka ng isang subo ng dugo. Mateo! Sumigaw sina Megan at Mark sa isang koro. Relax ka lang, hindi siya mamamatay. Itinanom ko lang ang marka ng Vast Sun Flameheart Pupil sa katawan niya. Kung may ibang taong makakagamot sa sakit mo, natural lang na hindi na niya kailangang manatili sa mundong ito. Megan, dapat na tayong umalis. Malamig na sabi ni Bryce. Pagkatapos magsalita, pinunit ni Bryce gamit ang isang kamay at direktang hinati ang espasyo, na nagdulot ng isang malaking pinto. Nag-aalala si Megan para sa kaligtasan ni Mateo, ngunit hindi siya binigyan ni Bryce ng oras para manatili. Napahawak si Mateo sa kanyang dibdib at tumayo. Hinihingal na sabi niya, "Relax ka lang, hindi ako mamamatay. Hintayin mo ako sa Divine Realm." Tumutulo ang luha ni Megan habang tinatango niya ang kamay at sinundan si Bryce papasok sa pasilyo. Sumulyap si Mark kay Mateo nang may pag-aalala at malungkot na sinabi, "Mag-ingat ka, Mateo." Matapos makapasok ang tatlong tao sa pasilyo, nawala rin ang malaking pintong iyon, na parang hindi kailanman lumitaw si Bryce noon. Nakatitig si Mateo sa espasyo na nakabalik na sa dati nitong anyo at nanatiling tahimik ng matagal. "Panginoon ko, ayos lang po ba kayo? Panginoon ko, ikaw. Nasugatan ka. Sino iyon?" Para talagang saktan ng husto ang kamahalan. Nagkaroon ng kakaibang sensasyon sina Stanley at ang iba pa at naramdaman nilang tila may mga aktibidad sa lugar na ito, kaya nagmadali silang lumapit. Sino ang mag-aakala na nang makita nila, si Mateo pala ay binugbog at malubhang nasugatan at hindi nila maiwasang mamaatlas sa takot. Alam na nilang lahat ang lakas ni Mateo ngayon. Para matalo si Mateo ng ganito at magdulot ng kaunting kaguluhan, gaano kalakas ang lakas na taglay ng kabilang panig. Dahil sunod-sunod na tinamaan ng Vast Sun Flameheart Pupil, nanghihina at nanghihina rin si Mateo sa oras na ito. Ayos lang. Tulungan ninyo akong makarating sa nakatagong silid. Ang hukbo, ipagpaliban ninyo ang pag-alis ng 3 araw. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.